Malinaw na sa mata ng lahat isang marangal na dalaga mula sa isang mayamang pamilya ang babae. Ngunit noong una niyang nakilala ang kanyang guro, binuksan niya ang bibig at utusan siyang linisin ang kanyang mga paa. Ngunit hindi lang tumanggi ang guro, hinarap pa siya ng isang sampal. Dahil bago pa man dumating si Derek, nakuha na niya ang pahintulot mula sa ama ni Delilah na gawin ang gusto niya sa kanya. At ang tanging dahilan kung bakit nakuha ni Derek ang ganitong kapangyarihan ay dahil siya ay isang knight. Nalaman niya na si Derek ay isang transmigrator, ngunit nang siya ay lumipat, nadiskubre niya na isa lamang siyang pulubi. Kahit ang guro na nagtuturo sa kanya ng mahika ay isang matandang pulubi na mahilig magyabang. Hindi siya isang nakatagong malakas na tao, isa lang siyang ordinaryong isang star na mangkukulam. Lumang pulubi na kailangan ng papuri mula sa iba, at si Derek na gustong matutong mag-magic, kaya nagkaintindihan sila. Ngunit si Derek ay nakamit lamang ang antas na pinaghirapan ng matandang lalaki sa buong buhay niya sa loob ng isang taon. Ngunit hindi lang siya nagtagumpay na hikayatin siya, unti-unti pa niyang sinisira ang kanyang kumpiyansa. Sa iyong talento, hanggang 2 bituin lang ang mararating mo. Nasa dugo ang magic. Kahit gaano ka pa magpumilit, wala itong silbi. Lumabas na sa mundong ito, ang mahika ay pribilehiyo ng mga maharlika, at maraming maharlika ang umaabot pa nga sa 3 bituin bago sila magdalaga. Napakatagal ng gabing iyon na para bang walang katapusan, at hindi mo ari ni Derek kung pinapaalalahanan siya ng matanda o naglalabas ng sama ng loob. Pero kinabukasan, nakita ni Derek ang bangkay ng matanda. Parang siya ay napalo, ang buong katawan niya ay puno ng sugat. Sa una, akala ni Derek na nagkaroon ng alitan ng matanda sa isang tao at napalo sa ganoong kalagayan. Sa kalaunan lamang niya nalaman na pinatay ng mga gwardya ang matanda dahil nahuli siyang nagnanakaw ng isang 2-star na aklat ng mahika mula sa imbakan. Walang nakakaintindi kung bakit isang matandang pulubi na nakatakdang hindi na maabot ang 2 bituin ang magpapakasawa sa panganib para gawin ang ganitong bagay. Sa ika-4 na taon matapos ang kamatayan ng matandang pulubi, nakatagpo si Derek ng kanyang ikalawang guro sa mahika. Si Katia ang may-ari ng pamilya Flameheart na bumagsak at isa ring 3-star na salamangkero na nagtrabaho bilang isang kawal. Sa simula, nagbigay lamang siya ng ilang payak na gabay kay Derek na bagamat bata pa ay sumali na sa isang kumpanya ng mga mercenary at marunong nang gumamit ng isang star na mahika. Maraming itinuro ni Katia kay Derek bukod sa mahika, pati na rin kung paano mabuhay sa mundong ito. At ang tunay na nagbago sa pananaw ni Katia ay isang aksidente. Noong araw na ipinakita ni Derek ang kanyang talento, hindi nag-aatubili si Katia, diniretso niya siyang pumasok sa isang walang laman na eskinita. Alam mo rin na ang mga may lupa ay sobrang sensitibo pagdating sa karangalan at ang mahika ay isa sa pinakamalaking karangalan. Ang malaking kapangyarihan ay itinuturing na biyaya, pero nangyayari lang iyon kapag ang mga karaniwang tao ay minsang nakakaabot ng 3 bituin, ngunit tanging ang mga taong ginugol ang buong buhay nila sa mahika ang kayang gawin iyon. At iyon ang ginamit mo ay isang uri ng spell na tinatawag na auditory hallucination na may 2 bituin na distortion. Mula noon, dinala ni Katia si Derek sa iba't ibang lugar, tinuturuan siya ng iba't ibang uri ng mahika. Minsan-minsan din siyang nagsasabi sa kanya ng mga patakaran sa mataas na lipunan. Nagtagal ang mga araw na iyon ng 1 taon, at pagkatapos ay umalis si Katia, inimbitahan siya ng sambahayan ni Count LBS bilang pribadong guro. Ang count na iyon ay isang count sa hangganan na kahit ang Grand Duke ng Kabisera ay hindi basta-basta mapagsasawaan, kaya hindi niya magawang tumanggi. Ang pagiging guro ng mahika para sa isang marangal na tao ng ganitong antas ay isang bihirang pagkakataon para sa kahit sino. Kaya iniwan ni Katia ang isang aklat ng mahika na may 2 bituin at nawala sa buhay ni Derek. Matapos matutunan ng 2 karagdagang spell na 2 bituin, 16 na taong gulang lang si Derek noon at wala siyang balak tumigil doon. At iyon ding araw na iyon, natanggap ni Derek ang isang utos na magpapabago sa kanyang kapalaran. Ang sobrang yaman na Haring Dox Doplian ay naglabas ng utos na supulan ng mga mahiwagang hayop sa labas ng kanyang teritoryo. Pero agad na naramdaman ni Derek na may mali. Paano maaaring mag-utos ang isang pamilya tulad ng Doplian ng mga mercenary para sa mga mahiwagang hayop? Sa pag-iisip sa mga babala mula sa matandang pulubi at kay Katia, tumanggi agad si Derek. Ngunit sobra-sobra ang alok ng pamilyang Doplian. Ang paunang bayad pa lang ay isang buong gintong barya na. At mas nakababahala pa, isang grupo lang ng ordinaryong mga goblin. Tiyak nga, gaya ng iniisip ni Derek, ang misyon na ito ay panakip-butas lamang. Ang tunay nilang layunin ay humanap ng isang guro ng mahika para sa dalaga ng pamilya Doplian. At ang 3 taong lumitaw kanina ay hindi rin basta-basta. Ang matandang lalaki ay tinatawag na Darren, ang punong tagapamahala ng ari-arian ng Doplian. Ang babae ay ang pangunahing katulong ng ari-arian na nagngangalang Catalina. At ang huli ay si Iceland Eleanor Doplian, ang panganay na anak ng pamilya Doplian. Bagamat tinanggap ni Derek ang mataas na bayad na komisyon na ito, hindi pa rin siya nagpakampante dahil walang dahilan ang mga may lupa tulad nito na kumuha ng isang sundalong tagapagturo. Sa parehong oras, pumasok si Reg sa silid-aralan ng Grand Duke Doplian. Ama, kapatid na si Valerian, tingnan ninyo ito. Reg, anong ginagawa mo? Hindi ba tinuruan na kita na panatilihin ang iyong kalmado sa lahat ng oras? Ang dapat manatiling kalmado hindi ako, si Dela. Nagsimula na siyang manakit ng mga kawani sa ari-arian. Bumaba ang boses mo, kausap ko ang tatay ko.
Noong nakaraang buwan lang, mahigit 10 katulong ang hindi na nakayanan at umalis at sinisira niya ang mga kasangkapan sa pinakasimpleng dahilan. Gaano pa katagal mong palalampasin ang pasaway na iyan nang marinig si Reg na nagsasalita tungkol sa sariling kapatid na babae, hindi na nakapagpigil si Valerian. Tama na, umalis ka muna. Kailangan ko pang makipag-usap kay ama. Si Dayla ay isang pasaway na sakuna, walang pagtatalo dyan, at hindi ba't nandyan pa rin si Iceland? Sa tingin ko, mas makabubuting isuko na lang si Dayla. Makinig ng mabuti, hindi ito para sa'yo upang husgahan. Inutusan ko na ang tagapamahala na alamin sa monasteryo. Maganda ang kalagayan doon at marami ring mga anak ng mayayaman. Imbes na hayaang sirain niya ang pamilya, mas mabuting sumunod na lang tayo sa plano ng Diyos. Kung may taong tulad niya na hindi nadidiligan, maaga o huli magiging salot siya sa aming Doplian na pamilya. Ngunit bago pa man matapos si Reg sa kanyang salita, hinawakan ni Grand Duke Doplian ang ulo niya at mariing pinukpok ito sa mesa. Nasabi ko na, hindi mo dapat husgahan ang ganitong bagay. Kapag panahon na para magpasya, kailangang maging matatag ka. Sa kabilang banda, naipasok na ni Iceland si Derek sa Ducal Estate. Nabalitaan mo na ba ang tungkol sa aking kapatid na si Dayla? Nakita ko lang si Ginoong Dayla sa chart ng angka ng pamilya Doplian. Ganito pala, kaya hindi siya kapansin-pansin sa paningin ng mga tagalabas. At sa sandaling iyon, nagkita sina Valerian at Reg na palabas mula sa kwarto ng Duke. Matagal na tayong hindi nagkita, Iceland. Kumusta ka na sa Albies? Salamat sa pag-aalala, kuya, maayos naman ako dyan. Mabuti naman. Makikita na may bahagyang sugat si Reg, kaya maghuhuli na lang tayo ulit sa ibang pagkakataon. Sa kanilang mga ekspresyon lang, halata na nagkaroon ng pagtatalo sa dukol na tirahan. At nang makita ang katulong sa likod nila na nakatakip ng mukha at umiiyak, agad na nakapagpasya si Derek kung ano ang nangyari. Pagkatapos noon, pumasok ang dalawa sa silid-aralan ni Haring Duke Doplian at gaya ng dati, nakipagpalitan muna si Iceland ng ilang magagandang salita sa kanyang ama. Ito ang guro sa mahika na dinala ko mula sa Albies, handa siyang turuan si Dayla. Pero sa ekspresyon ng Haring Duke, halatang hindi niya seryosong binibigyang pansin ang bagay na ito. Ama, sigurado kang abala ka, kaya magpapaalam na ako muna. Pero bago siya umalis, pinanatili ng Grand Duke si Derek mag-isa. Ang bata mo tingnan, 16 na taong gulang ka na ba ngayon? Oo, sa pagtuturo ng tamang pag-uugali na itinuro sa kanya ni Kadia, hindi nawala ng kumpiyansa si Derek. Anong antas ng mahika ang kaya mong gamitin? Alam ko lang ng kaunti ang isang star na mahika. Tumigil ka na sa pagsisinungaling. Ang labis na pagpapakumbaba ay hindi isang kabutihan. Doon lang naintindihan ni Derek. Sa harap ng Grand Duke Doplian, isang mago na may 5 bituin, hindi epektibo ang pagpapakumbaba. Kung nakasakit ako, humihingi ako ng paumanhin sa'yo. Ayos lang, alam ko kung bakit mo ginawa yon. Pero sa tingin ko, kahit sa edad o suot, hindi ka mukhang kwalipikadong guro ng mahika. Alam ni Derek na hindi niya ito may tatago. Isa akong mandirigma. Dahil ikaw ang pinili ni Iceland na guro, hindi na ako magsasalita pa. Pinapayagan kitang pumasok at lumabas sa villa kung saan nakatira si Dayla. Ipapadala ko ang isang katulong para magpakita sa iyo ng daan. Maaari ka nang umalis ngayon. Pwede ba kitang tanungin ng ilang tanong, tananjin mo? Tanging matapos akong tumanggap ng pahintulot mula sa Haring Dukha, ipinagpatuloy ni Derek. Alam mo rin ako ay isang mandirigma. Kapag tumanggap ako ng isang misyon, kailangan tapusin ko ito. Inutusan ako ni Miss Iceland na tulungan si Miss Dayla matutong mag-magic at mapasama sa mataas na lipunan. Ang gusto mong itanong ay mga bagay na halatang halata na. Kaya upang mas mapabuti ang pagtupad sa tungkulin, sana ay mabigyan ako ng Grand Duke ng kaunting otoridad. Nang marinig niya na sa wakas ay nagbago na ang ekspresyon ng Grand Duke Duplians, muling tinadyakan ni Dayla ang plato ng marahas sa katabing katulong. Pasensya na po, Miss Dayla. Anong silbi ng paghingi ng tawad mula sa isang tulad mo? Lumayas ka sa harap ko agad. Sa susunod na makita kita, babasagin ko ito diretso sa mukha mong pangit. Sa parehong oras, naguluhan din ng pinuno ng guild ng mga mandirigma. Bakit papayagan ng isang karaniwang tao na maging guro ng mahika ng mga may lupa? Hinanap ko na sa buong kontinente ang mga kilalang guro sa mahika, pero lahat sila ay sumuko na. Wala na akong ibang paraan. Kaya nagpasya ako nito. Bagamat galing si Ginoong Derek sa mga sundalo, naiintindihan niya ang asal at kultura ng mga may lupa. Ang kanyang mentor ay isang bumagsak na mayaman, kaya malamang natutunan niya lahat iyon mula sa taong iyon. Naiintindihan. Bagamat si Ginoong Derek ay isang kawal, may kakaibang aura siya at napakabait niya. Sa tingin ko, marahil magaling talaga siyang magturo kay Dayla. Meat Island, hindi pa rin sapat ang iyong paghuhusga sa mga tao. Si Derek ay isang mangkukulam na lumaki sa mga slum. Nagsimula siyang maging mercenary bago pa niya nalaman ng tama. Paano maaaring tumanda ang mga tao mula sa slums nang umaasa lamang sa kanilang pagdadala at kabutihan? Pinangunahan ni Darren, dumating si Derek sa villa kung saan nakatira si Dayla. Maraming beses siyang kumatok ngunit walang sumagot kaya binuksan ni Derek ang pinto ng kwarto ni Dayla ng diretso. Hello, ako si Derek. Pasensya na sa istorbo. Ngunit hindi sumagot si Dayla. Patuloy lang siyang kumikilos upang aanyayahan siyang lumapit. Nang lumapit si Derek, ngumiti ng may pang-aasar si Dayla at sa sumunod na sandali, ibinuhos niya ang isang buong malaking balde ng dumi mula sa sahig diretso sa mukha ni Derek. Anong gagawin natin? Akala ko may pumasok na daga. Kaya ito ang kawal na binanggit ng tagapag-alaga kapag tiningnan ng mabuti, para kang daga.
Ito ay isang bagay na espesyal kong inihanda para sa'yo. Naalala mo ba ang iyong bayan? Amoy ng imburnal talaga ang bagay sa'yo. Sayang nga lang, ang maingat kong inihandang regalo ay nabuhos sa sahig. Sa pakikinig sa mga panlalait na ito, tanging nakatitig lang si Derek kay Dayla nang walang isang salitang nasabi. Sa halip, ang titig na iyon ang nagpasidhi sa hindi maipaliwanag na pakiramdam ni Dayla. Hindi nagatubili si Dayla. Pinukol niya si Derek pababa sa sahig. Huwag mo akong tignan ng ganon. Sobrang lakas ng sipa niya hanggang sa naalis pa ang sapatos sa paa niya. Huwag mong iisipin na kaya mong ako, amoy daga. Akala mo matuturo mo ako, hindi ba tinuruan ka ng mga karaniwang tao ng pangunahing pakiramdam dahil sa usapan kanina, nalubog sa malalim na pag-iisip si Haring Duque Doplian. Dahil si Derek na galing sa mga sundalo ay labis na siyang nabahala, ang katotohanan kaya akong umupo dito ay nangangahulugang hindi ganoong kasimple ang problema ni Miss Dayla. Kaya gusto kong tanungin ng Haring Duque na mahal si Miss Dayla, gaano karaming otoridad ang maaari mong ibigay sa akin kapag tinuturuan ko si Miss Dayla. Bumalik ang eksena sa tabi ni Derek. Itinaas niya ang kamay at malakas na pinagsampal si Dayla. Walang duda, ni minsan ay hindi naisip ni Dayla na may magtatangkang tratuhin siya ng ganito. Nakatingin siya kay Derek nang walang paniniwala, nanginginig ang mga mata. Ang nagliliyab na sakit sa kanyang mukha ang nagsabi sa kanya na talaga siyang tinamaan. Doon lang nagsalita si Derek, tumayo. Sa katunayan, 3 taon na ang nakalipas, tinanong na ni Derek si Katia ng isang tanong. Guro, kung makatagpo ka ng estudyanteng mapang-uyam at walang pasasalamat, ano ang gagawin mo? Unang-una, susubukan kong intindihin siya at maging pinaka-tolerante hanggat maaari. Hindi ba't sobrang idealista yun? Paano kung hindi epektibo ang pag-unawa at pagtanggap, ang pangunahing layunin ng pagtuturo ay ituro ang estudyante sa mas magandang landas? Kung hindi makabuo ng komunikasyon ng pag-unawa at pagtanggap, kailangan mong gumamit ng ibang paraan. Ano naman ang ibang paraan? Ipakalat ang takot sa kanyang isipan. Sa kasalukuyan, hindi pa rin makapaniwala si Dayla. Talagang tinamaan siya ng isang kawal. Pangalagaan at igalang ang iba. May mga salitang ayokong sabihin ng pangalawa, tumayo ka. Ngunit sa sandaling tumayo si Dayla, ang unang ginawa niya ay sipa kay Derek sa mukha. Ano ka ba, ikaw, isang mandirigma, anong karapatan mo? Bago pa siya makapagsalita, nauna na ang palo ni Derek. Parehong salita, hindi ko na rin uulitin. Alagaan at igalang ang iba. Habang tumitindi ang tapang ni Derek, lalo namang napatawa si Dayla sa galit. Katie wala, ano ba ang ginagawa ninyo? Talagang nagmamaliit na gago na ito ang may lakas ng loob na manakit sa akin. Nang marinig ang sigaw, agad na pumasok si Darren. Miss Dayla, ayos ka lang ba? Paano mo magagawang saktan ng dalagang iyon kung malaman ng Grand Duke? Bago matapos si Darren, hinawakan ni Derek ang isang dokumento mula sa kanyang dibdib. Nakatakda na ang Grand Duke Doplian. Lahat ng nangyayari sa edukasyon ni Dayla ay responsibilidad ko. Kaya kahit anong paraan ang gamitin ko, ito ay may pahintulot ng Grand Duke. Nang makita ang pangalan ng Grand Duke sa dokumento, nanlambot si Darren sa isang saglit. At sa sandaling iyon, naintindihan din ni Dayla na hindi magiging ganoong kadali ang pakikitungo sa guro sa harap niya. Di nagtagal, kumalat ang balita na hinawakan ni Derek si Dayla. Kapatid, magpahinga muna. Kaya ikaw pala yung sundalo sa labas, sabi ni Valerian habang binubuksan niya ang pinto ng kwarto ni Derek. Hinarap ang mapusok na si Valerian ni hindi nagpaliwanag o umatras si Derek. Talagang nilapitan mo si Dayla. Kapatid, magpakalma ka. Sa sandaling iyon, nagsalita si Derek. May permiso na ako mula kay Haring Duquesa Doplian. Isang panauhing dinala ni Islan. Ano nga asahan mong gagawin ni Islan kung ganyan ang pagkilos mo, at pinayagan ka pa ni Ama, ikaw, sumama ka sa akin, ngayon na. At Reg, tumigil ka na sa pakikialam sa akin. Gawin mo na ang nararapat para sa'yo. Narinig ko na rin yon. Talagang kailangan niyang mapalo bago matutong magpakabait. Huwag kang mag-alala, hindi ka sasaktan ni Kuya. Matagal nang wala ng pag-asa ang batang iyon. Huwag mong asahan na magagawa mong ayusin siya. Di nagtagal, dinala ni Valerian si Derek sa kwarto ni Dayla sa pangunahing tirahan. Ito ang kwarto na ginagamit niya nung nakatira pa siya sa pangunahing tirahan at ngayon ay iniwan ng ganito na walang tao. Napansin ni Derek na bukod sa mga manika na gustong-gusto ng mga babae, marami ring mga larawan ang nakasabit. Talagang mahilig mag-drawing si Dayla. Tuwing siya iinom ng hiya at aakitin ako para tingnan ang kanyang mga guhit, sobrang cute niya na hindi ka makakatingin ng hindi nakangiti. Pero karamihan sa kanyang mga guhit ay hindi pa tapos. Madalas siyang tumitigil kapag nakagawa na siya ng bahagi na pinakagusto niya. Pasensya na talaga. Kanina lang ay sobra akong naiinis. Pasensya na ulit sa'yo. Hindi ko ito pinapahalagahan. Huwag na itong pansinin. Pero medyo curious lang ako. Bakit mo ako dinala dito sa kwarto? Gusto kong makita mo. Hindi dapat naging ganitong klase ng bata si Dayla na basta-basta na lang naapak ang iba. Pero hindi ko alam kung kailan, bigla siyang naging obsessed sa dugo. Sa huli, pinalayas siya mula sa pangunahing tirahan at ikinulong sa villa. Wala akong ideya kung ano, eksaktong, ang nagbago sa kanya nito. Higit sa lahat, hindi pwedeng ipadala si Dayla sa isang monasteryo. Basta matutunan niya ang isang star na spell, makakahanap ako ng paraan para mapaniwala si Ama. Kaya hinihiling ko, tulungan mo si Dayla. Nakatingin kay Valerian na ibinaba ang kanyang postura at halos nananawagan, tumaas lang si Derek ng kamay upang ipakita na hindi na kailangan. Mukhang hindi pa siya tuluyang sumusuko sa mahika.
Maraming notes ang nakasulat sa librong ito. Dapat lahat ng libro dito ay mga teoryang libro mula sa Order School. Tama, oo, lahat ng natutunan namin mga Maharlika ay galing sa Order School. Habang nakatitig sa mga larawan na ito, isang palagay ang pumasok sa isipan ni Derek. Susubukan ko ang aking makakaya. Habang nagsasalita siya, ibinalik ni Derek ang libro kay Valerian. Noong gabing iyon, tulog pa rin si Dale sa kanyang kwarto. Isang balde ng malamig na tubig ang ibinuhos diretso sa kanyang ulo. At si Derek ang nakatayo roon. Pwede ka pa bang matulog ngayon? Anong sinasabi mo? Gago ka ba? Bumangon ka. Sama ka na sa akin. Sira ang ulo mo ba? Sa gitna ng gabi, saan mo ako dadalhin? Kahit gaano pa man kumilos si Dale, walang sino man ang nang-ahas pigilan si Derek. Dinagat ni Derek si Dale tulad nito, hinayla siya palabas ng villa. Matapos tiyakin na walang tao sa paligid, pinagsak ni Derek si Dale sa lupa. Akala mo makakabago ito ng kahit ano, magpatuloy ka lang sa pangarap. Ano ka ba, karapat dapat bang turuan mo ako, dahil walang tao dito, gusto mong marinig ang isang kawili-wiling katotohanan. Sa totoo lang, mula sa simula hindi ko kailanman balak turuan ka ng mahika. Gusto ko lang gambalin ng mga may lupa tulad mo na nakaupo ng mataas sa lahat. Nakikita ang ekspresyon sa mukha ni Derek, tunay na natakot si Dale. Sa palagay mo hindi, bakit magugustuhan ng mga karaniwang tao sa ibaba ang mga may lupa? Ang guro ay isang pering titulo lang. Hindi ko kailanman gustong maging isang uri ng guro sa mahika. Kailangan ko lang ng pagkakakilanlan para makapang-api sa mga may lupa tulad mo ng hayagan at may katwiran. Alam mo, ang mga sigaw ng mga may lupa ay talaga namang maganda pakinggan. Akala mo kaya mong gawin ito at makaligtas ng ligtas? Siyempre, kaya ko. Anyway, malapit ka nang itapon sa isang monasteryo. Sino sa tingin mo ang maniniwala sa'yo kahit na may mangyari talaga, ang pinakamalala ay mamamatay ako? Ang pagpapalit ng buhay ng isang karaniwang tao para sa buhay ng isang mayaman ay isang kasunduan na hindi maganda kahit paano mo pa ito tingnan. At kung tatakbo lang ako, baka wala namang mangyari. Sa huli, tutulungan ko ang pamilyang Doppelingen na linisin ang isang banta. Sa sandaling iyon, naisip ni Dale na kung mahuli siya ni Derek, maaaring talaga siyang mamatay dito. At kahit na tumakbo siya pabalik sa villa, malamang nahahabulin siya ni Derek muli. Kaya't nagpa siya si Dale na palayasin siya sa kagubatan na pamilyar siya. Basta makalabas siya sa kagubatan pabalik sa ari-arian ng Haring Dugo, tiyak na si Derek ang mapapahamak. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Dale ang isang ningning na sumiklab sa kanyang likuran. Sa wakas ay nakita niyang malinaw, ginamit talaga ni Derek ang 2 star na spell na Fireball. Ibig sabihin, ang 16 na taong gulang na kawal ay hindi bababa sa isang 2-star na mage. Pumutok ang Fireball sa harap ni Dale at siya ay bumagsak sa lupa sa takot sa mismong oras na iyon, naramdaman ni Dale ng malinaw sa kauna-unahang pagkakataon na napakalapit na ng kamatayan. Pasensya na, kanina talaga akong nagkamali. Pagkatapos makabangon si Dale, bigla siyang tumakbo ng walang pakundangan papunta sa kailaliman ng gubat. Ngunit habang tumatakbo siya, palagi niyang tinitingnan ng paatras para subaybayan ang galaw ni Derek, na dulas at bumagsak ng madiin sa lupa. Pagkatapos niyang bumangon muli, malapit nang makahabol si Derek sa kanyang mga mahikal na atake. At palapit ng palapit ang mga atake na parang pinipilit siyang mapunta sa isang walang way out. Ang bilis mo, hindi katulad ng isang taong nakulong sa isang villa mula umaga hanggang gabi. Sa paggamit ng pagkakataon habang nagsasalita si Derek, sinunggaban ni Dale ang pagkakataon na makatakas pa. Alam niyang hindi ito solusyon, kung magpapatuloy siya, sa huli ay mahuhuli rin siya. Nang tumingin si Dale pabalik, napansin niyang nakatuon na ang atensyon ni Derek sa kanyang mahika. Pagkatapos muling tumingin si Derek, nawala na si Dale sa gubat. Ngunit ang kagubatan na ito ay eksaktong katulad ng nakita ni Derek sa mga larawan. Naisip niya na dito naglalaro si Dale mula pa noong bata siya, at ang mga nasa kanyang mga larawan ay talaga namang ang lakas ng mahika na nakita niya. Matapos gamitin ni Derek ang mahika upang maramdaman ang paligid, lalo pa niyang natiyak, mas maaga ay hindi nagkamali ang kanyang hula. Ngunit sa pagkakataong yon, biglang lumabas si Dale mula sa damo na may hawak na bato. Sa kasamaang palad, basta-basta lang pinakawalan ni Derek ang kanyang espada at pinutol ang huling pag-asa niya. Karapat dapat kang purihin sa iyong tapang. Kahit alam mong mahirap tumakas, naglakas loob ka pa ring umatake muna. Hindi madaling makagawa yun. Matapos ang paghihirap sa isip at katawan, wala nang lakas si Dale na tumakbo. Mukhang hindi ka na makakatakas. Ngayon, may gusto ka pa bang sabihin? Dahan-daang lumapit si Derek. Akala mo magpapakumbaba ako sa'yo, patayin mo na lang ako. Hindi ako magpapasakop tulad ng mga mabababang karaniwang tao. Bakit ka sobra-sobrang interesado sa angka ng dugo? Bumigat ng malakas ang katawan ni Dale. Anong meron pa akong natitira bukod dyan? Maliban sa tinatawag na marangal na dugo, meron pa ba akong ibang bagay? Mahika, pinipilit nila akong pag-usapan ang mahika. Akala mo hindi ko sinubukan, pero hindi ko magawa. Kahit gaano pa ako magsumikap, hindi ito gumagana. Magkaiba man ito ng magic o pagguhit, hindi ko matatalo ang iba. Anong natitira sa akin maliban sa angkan, kung mawala pa nga iyon, ano na ba ang dapat kong maging? Naiintindihan ko. Sige, magpatuloy ka na ng mapayapa. Matapos sabihin ni Derek yon, itinaas niya ang kanyang espada. Sa pagkakataong ito, hindi tumakbo si Dale, tinitigan niya ng diretso si Derek. Ngunit sa susunod na segundo, pilit na hinarang ng isang pader ng yelo ang espada ni Derek. Hindi makapaniwala si Dale sa kanyang nakikita. Siya mismo ang naglabas ng yelong na pader, siya mismo na hindi kailanman natutong mag-magic. Hindi maintindihan ni Dale.
Talagang ang nagamit niya ang mahika sa ganitong kalagayan. Nagsikap ka ng husto, Ginoo. Sana mapatawad mo ang aking kabastusan. Hindi pa rin ito maituturing na tunay na mahika. Masasabi lamang na na-activate ang iyong kapangyarihang mahika, pero nagawa mo na ng napakahusay. Mga damdaming matagal nang nakatago ay sa wakas ay sumabog sa sandaling ito. Matapos ang pagsusuri, dapat ay kabilang ka sa Wild School. Ano ang Wild School? Narinig ko na karamihan sa mga may laban ay nag-aaral sa Order School, ngunit pare-pareho lang ang esensya ng lahat ng paaralan, iba-iba lang ang paraan ng pag-unawa at pag-aaral. Miss Dayla ay kabilang sa Wild School, kaya kapag natututo ka ng mahika gamit ang teorya ng Order School, laging may hadlang sa daan. Pero paano mo nalaman na kabilang ako sa Wild School? Nakita ko ang iyong mga pinta, nararamdaman mo ang mahika sa kalikasan, at pagkatapos ay inilipat ito sa canvas. Maraming may potensyal sa Wild School ang nakakaramdam ng mahika mula sa kalikasan noong bata pa sila. Sige, pwede ka nang umuwi ngayon. Sa antas na ito, magaling ka na. Ngunit ang pagising ay simula lamang, mahaba pa ang daan. Mula bukas, tuturuan kita kung paano magpasimula ng lakas ng mahika. Sa pagkakataong iyon, tinawag ni Dayla si Derek. Anyway, salamat. Yung larawan sa dapit hapon, yun ba ang pinakaipagmamalaki mong gawa, Alin? Maganda ang pagkakatapos nito. Talagang ito ang aking pinakagusto kong obra. Ikaw ang unang nakapansin na tapos na ang likha. Maagang kinabukasan, sinubukan ni Dayla na paandarin ang kanyang mahika. Ngunit kahit anong gawin niya, wala pa rin siyang nakuhang progreso. Habang nagmamadali siyang hanapin si Derek, nakabigla siya ng isang nagdaraan na katulong. Sa lahat ng bagay, nanginginig ang kamay ng alalay at bumuhos ang tubig diretso sa palda ni Dayla. Sa sandaling iyon, halos mapa-atras sa takot ang alalay. Lubos po akong humihingi ng paumanhin, ginang Dayla. Sa dami po ng nagawa ni Dayla noon, malamang na magdudulot ito ng matinding paghihirap. Pasensya na, nakagawa ako ng isang malaking kasalanan. Pakiusap, mapagbigyan niyo ako, huwag niyo na akong parusahan ngayon. Ngunit mas mahirap paniwalaan ng alila na hindi sumabog si Dayla, bagkus ay nagbitiw lang ng walang pakialam, mag-ingat ka na lang. Nakatitig lang ang alila, ang sabi ni Dayla ay parang walang bigat, tapos umikot at umalis. Ayos ka lang ba? Hindi ka niya tinamaan, di ba? Ayos lang ako. Mukhang may nangyaring totoong bagay nung umalis siya kagabi. Samantala, si Derek, na abala buong magdamag, ay tulog pa rin. Pero sa susunod na segundo, sabay sumabog ang pagtuktok ni Dayla at ang kanyang boses. Anong gusto mo? Maaga kang pumunta. Ginoo, pakiusap magpakita ng tamang paggalang. Kung gagawin mo ito, mahihirapan ang mga tao. Turuan mo ako kung paano kontrolin ang mahika na na-trigger ko. Sinubukan ko lang kanina, pero hindi pa rin ako marunong. Nang marinig yon, nanigas si Darren sa lugar. Hindi siya makapaniwala na nagawa ni Derek na mapaganya ni Dayla ang kanyang mahika sa loob lang ng isang araw. Hindi mo ba sinabi na ituturo mo sa akin ngayon, bilasan mo at sabihin mo na? Bumalik ka mamaya ng hapon. Pagkatapos sabihin ni Derek niyan, isinara niya agad ang pinto. Masaya pa rin si Darren para kay Dayla, pero malinaw nang nagbago ang ekspresyon ni Dayla. Sino sa tingin mo ang iyong karapatan na utusan ako? Anong karapatan mong utusan ako? Buksan mo ang pinto, sabihin mo agad. Pero hindi sumagot si Derek. Lumiko siya at bumalik agad sa pagtulog. Narinig mo na ba, hindi nakabasag si Miss Dayla ng kahit isang plato ngayon? Aksidenteng nahulog ko ang tubig sa kanyang palda kaninang umaga at hindi ako tinamaan. At narinig ko na matagumpay na naigising ni Miss Dayla ang kanyang mahika. Totoo ba yon? Hindi ba't kahapon lang dumating ang guro? Nang marinig yon, nanigas si Reg sa buong katawan. Ano ang sinabi mo? Hindi nagtagal, sinabi ni Valerian sa Grand Duke at kay Reg tungkol dito. Nagising ba si Dayla ng kanyang mahika? Oo, ama. Maraming beses ko nang kinumpirma ito sa tagapag-alaga at mga kawani. Hindi karaniwang huminto si Grand Duke Doplian sa pagsusulat. Ang ganda noon. Pero ito'y isang paggising lamang. Ama, huwag agad maghusga. Reg, kahit hindi mo papurihan ang pagbukas ng kanyang mahika, ganun pa rin ang sinasabi mo, nakalimutan mo na ang mga ginagawa niya noon. Ang pagbawi sa plano na ipadala siya sa monasteryo dahil lang sa maliit na tagumpay ay sobrang padalos-dalos. Habang nag-aaway ang dalawang magkapatid tungkol kay Dayla, tahimik lang ang Haring Duke, kinuha ang panulat niya at ipinagpatuloy ang pagsusuri ng mga dokumento. Di nagtagal, hapon na, nang dumating si Derek sa kwarto ni Dayla, nakaupo siya mag-isa sa gilid ng kama. Nagpaparinig ka ba ng pag-iyak? Hindi ako nagkakampo. Galit ako. Kahit magtampo ka, wala rin itong mapapala. Sabi ko, galit ako. Kahit galit ka at nagpapakita ng galit, hindi nito binabago ang ayos. May mga prioridad ang mga bagay. Sa wakas, hindi na kinaya ni Dayla. Sabi ko na hindi ako nagwawala. Galit ako. Pero nang tumingin siya sa direksyon, bigla siyang naharap sa mga pulang-pulang mata ni Derek. Agad siyang umatras ng tingin. Sige, ituring mo na lang na nagwawala ako. Binuksan mo ang iyong mahika at nagsimula ng magpasikat. Maaga kang mauubusan ng lakas. Iyan ay karanasan. Kailangan ng pag-aaral ang tamang balanse ng trabaho at pahinga. Dahil nakapagpahinga ka na ng sapat, magsisimula na tayo. Ang boring na guro ng mahika. Gusto mong turuan kita ng hindi nakakaistorbo. Sa sandaling iyon, naalala ni Dayla kung paano niya naigising ang kanyang mahika. Talagang bago ang paraan, pero sobrang delikado ang proseso. Naisip iyon, agad na tumayo si Dayla ng diretso. Mas mabuting huwag na.
Ngayon, pag-aaralan natin kung paano i-trigger ang Mahika. Kapag kaya mo ng i-trigger ito ng tuloy-tuloy, malapit mo nang matutunan ng isang star na Mahika. Wala pang kumpletong sistema ng pag-aaral ang Wild School, kaya mas angkop ito sa sariling pag-aaral. Mas higit pa sa order na paaralan, hinahangad din ito ang kalayaan. Sa totoo lang, Ginang, napakabagay mo sa Wild School. Anong ibig sabihin niyan? Literal. Ang iyong personalidad ay sapat na malaya, bagay ka sa Wild School, at sa dugo ng Doppelian, ang iyong talento ay kahanga-hanga. Nang marinig yon, tila nai-inspire si Dela. Ibig mong sabihin, napakagaling ko. Oo, nagpatayo ka ng pader na yelo sa mismong sandaling nagising ka. Iyan ang talento. Kaya, isang henyo ako. Ang pagkakaroon ng talento at pagiging henyo ay hindi pareho. Hindi ba't pareho sila? Sige, kung yan ang sabi mo. Habang nagsasanay ang dalawa sa pagpapagana ng magic ni hindi nila napansin si Reg na nakatayo sa labas ng bintana. Mula sa kanyang ekspresyon, halatang halata na hindi siya masaya nang magising si Dale sa kanyang Mahika. Sa mga sumunod na araw, halos araw-araw ay hinahanap ni Dale si Derek. Derek, kaya ko nang i-trigger ang aking Mahika ngayon pero hindi ko pa rin makontrol ang direksyon. Derek, tingnan mo, nagsisimula nang lumabas ang malamig na hangin mula sa aking kamay pero palagi kong nararamdaman na may mali. Derek, makinig ka sa akin, nakararamdam ako ng Mahika pero kakaiba talaga ang pakiramdam na ito. Derek, hinahanap kita buong araw. Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi ko sa'yo na manatili ka malapit sa Villa? Sa tingin mo ba pinahiram ka ni Ama ng aklat ng mga spell para magpahinga? Oo, pumayag noon ang Haring Dukesa na maaari kong silipin ang mga aklat dito kung kailan ko gusto. Ano ba talaga ang gusto mo? Matagumpay ko nang naikalat ang aking Mahika ayon sa sinabi mo noong nakaraang beses. Dali na at tulungan mo akong silipin. Noong gabing iyon, nakatayo si Valley Ryan sa kanyang sariling kwarto na may seryosong ekspresyon. Narinig kong hinahanap mo ako. Nandito ka na, umupo tayo at mag-usap. Kamusta na ang kalagayan ng aking kapatid na si Daylan nitong mga nakaraang araw? Malaki na ang kanyang pagbuti, pero kailangan pa rin ng panahon para matutunan niya ang isang star na Mahika. Naiintindihan ko, siguro sa susunod na linggo, babalik na si inay mula sa pagtitipon. Kailangan kitang paalalahanan ng maaga, hindi siya madaling lokohin. Sa ngayon, medyo magiliw pa ang mga tao sa ari-arian, pero karamihan sa mga maharlika ay hindi gusto ang mga karaniwang tao na humahawak ng mahalagang posisyon. Naiintindihan mo, Derek, maging maingat ako. Kaya mo ba akong tinawag dito? Ako ang susunod na pinuno ng bahay Doppelion. Ang tungkulin ng pinuno ay alagaan at pagtibayin ang bawat kasapi ng pamilya, kaya kailangang totoo ang pakikitungo ko sa kanila. Mahirap ang trabahong ito. Ang mga puso ng tao ay masyadong malalim ang takbo. Magiging maganda sana kung pare-pareho ang pinaniniwalaan natin, pero hindi ganoon ang realidad. Kaya ano talaga ang gusto mong sabihin, hindi na makikipaglaro si Dayla, ang pinakamaliit kong kapatid na sobrang cute. Nang marinig yon, hindi alam ni Derek kung paano sisigat sandali. Alam mo, Derek, malinaw pa rin sa akin ang paraan na noong bata pa kami, tumatakbo siya palapit sa akin na nakangiti. Mayroon bang mas parang anghel kaysa sa kanya sa mundong ito? Kaya, Derek, may paraan ka ba, anumang paraan, para mapasaya si Dayla? Bakit mo ako tinatanong niyan? Hindi ba si Dayla ang nakikinig sa'yo ng pinakaisa? Tulad ng sinabi ni Valerian, naghahanap si Dayla kay Derek sa buong ari-arian sa oras na iyon. Paano kung tulungan mo akong tingnan ito? Natuto akong gumawa ng mga manika mula sa mga katulong. Aba, parang tunay na kagaya ni Dayla na sobrang cute. Mararamdaman kaya niya ang pagmamahal ng kanyang kapatid? Patawarin niyo po ang aking kabastusan, Ginoo Valerian. Ginagawa mo bang sumpa siya nito, Derek? Talagang wala kang silbi. Isang linggo ang lumipas, bumalik ang Dekesa. Marami na akong narinig tungkol sa'yo. Sinasabi nila na kumuha ka ng isang napakahusay na guro ng Mahika. Ikinagagalak kong makilala ka. Ako si Miriela de Beldoplian. Kung okay lang, nais kong magpadala ng mga regalo sa teritoryo na kinabibilangan mo. Wala akong kinabibilangang pamilya. Sa sandaling lumabas ang mga salitang iyon sa kanyang bibig, nanlumo si Miriela. Wala akong kinabibilangang teritoryo o pamilya. Isa lamang akong karaniwang tao. Halos hindi makapaniwala si Miriela na ang magaling na guro ng Mahika na palagi nilang pinag-uusapan ay isang karaniwang tao. Nang malaman niya ang balita, pumasok si Miriela nang walang pasensya sa silid-aralan ng Haring Dukha. Talaga bang pinayagan mong maging guro ni Dayla ang isang karaniwang tao? Ano ba ang nangyayari? Malakas ang pandinig ko. Huwag mong pahiramin ng ingay ang boses mo, hindi yon ang problema sa ngayon. Si Dayla, ang ating kaakit-akit na bunso. Miriela, alam mo rin na ayaw kong kumuha ng mga karaniwang tao. Pero yung mga guro na may angkan na marangal ay sumuko na. Kahit ganoon, hindi mo pwedeng turuan siya ng isang kawal na nagbabarilan sa kalye. Mahirap humanap ng guro sa Mahika sa simula pa lang at si Derek ay inirekomenda ni Aislinn. Kahit pa inirekomenda siya ni Aislinn, dapat may minimum na pamantayan. Bakit hindi mo siya imbitahan, ang bunso mong kapatid, noong huli niya itong tinanggihan dahil sinabing abala siya? Pero iba-iba na ngayon. Nagising na ang kanyang Mahika si Dayla. Gusto mong ang puwersa ng depensa na nagbabantay sa mga panlabas na bahagi ay maging isang pribadong guro, akala mo ba madali ang pamamahala at pagpapatakbo ng isang teritoryo? Paano naman ang mga social circles ni LBS, akala mo ba madali lang ang mundo ng lipunan? Ito rin ay isang larangan ng digmaan. Sa mataas na lipunan, ang guro ang pinakamahalagang card na pang-akit pero nag-hire ka ng karaniwang tao na walang reputasyon at pamilya.
Gusto mo bang gawing biro si Dale sa sandaling pumasok siya sa lipunan? Sa oras na ito, pumasok na rin si Valerian. Inay, magpakalma muna. Hindi ka lang bumalik para lang mag-away kay ama, di ba? Huminto ka na, Valerian. Hindi pwedeng basta na lang iwanan yan. Ang mahalaga, kwalipikado ba talaga ang mago na iyon na maging guro ni Dela, hindi ba? Nang makita niya si Reg, isang bahagyang ginhawa ang kumislap sa mga mata ni Mariela. Hindi maliit na bagay ang isang karaniwang tao na naging guro sa mahika ng isang mayaman. Kung talagang may kakayahan siya, hindi ito masama. Ama, handa akong subukan ng kakayahan ni Derek kung mananalo ako sa isang laban sa mahika. Kalimutan na. Mula sa pananaw ng isang salamangkero, talagang napakalakas niya. Nang marinig yun, tumahimik si Reg. Sige, subukan ko si Dela. Sa wakas, napagtanto ni Valerian na tila tina-target ni Reg ang kanyang sariling kapatid na babae. Kung tunay na magaling si Derek bilang guro, dapat ay may resulta rin si Dela bilang kanyang estudyante. Handa akong makipag-sparring kay Dela para mapatunayan kung karapat-dapat siyang maging guro. Nag-aatubili sandali ang huling duke, ngunit sa huli ay pumayag din sa alok ni Reg. Pagkatapos nilang dalawa ay umalis sa silid-aralan, agad na tinapat ni Valerian si Reg na naglalakad na sa unahan. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Bakit ka nakikipagpaligsahan kay Dela? Kapatid, naniniwala ka ba talaga na nagbago na si Dela? Nakalimutan mo na ba ang mga ginawa niya noon, pero kahit ano paman, siya pa rin ang nag-iisang kapatid mo. Kamag-anak na dugo ang kailangan nating pakisamahan. Ang kamag-anak na dugo na sinasabi mo ay sisiri sa pamilya. Hindi na ba sapat ang mga nagawa niya noon kung papayagan mo siyang pumasok sa mataas na lipunan, tuluyan ng magwawakas ito? Ganyan talaga ang tingin mo, Reg, si Dela ang unang lumabag sa hangganan. Karapat-dapat siyang ikulong magpakailan pa man sa villa. Kahit si Valerian na may isang kapatid na lalaki at isang kapatid na babae, hindi niya alam kung paano ito haharapin sa isang sandali rin. Nang marinig ni Dela ang balita, agad siyang pumunta upang hanapin si Derek. Ganoong aga at nagmamadali, ano na namang nangyari? Hindi sumagot si Dela. Inilapag lang niya ang isang dokumento sa harap ni Derek. Kung matalo ako sa laban na ito, papatayin ka na. Narinig ko na, si Ginoong Reg ay isang ganap ng isang bituin na mangkukulam. Magiging napakahirap ng laban na ito. Yan lang ba ang masasabi mo? Kung matalo ako, matitigil ka? Ako ay isang kawal. Tapusin ang misyon at kunin ang bayad, sapat na iyon. At hanggang ngayon, sobra na ang natanggap kong bayad. Napatigil si Dela. Seryoso ka ba? Isang linggo ang lumipas na parang isang iglap at malapit nang ang araw ng laban ni Dela at Reg. Maliban kay Isla na wala sa ari-arian, halos buong pamilyang Doplian ang naroroon. Pagkatapos makita ang Haring Duke, yumuko si Derek gaya ng dati. Sa paraan ng itsura ni Derek, halatang hindi siya kinakabahan. Hindi maiwasan ng Grand Duke na isipin na siya ay kumpiyansa. Para sa pananaw ng Grand Duke, ang pananatili ni Derek ng kalmado sa ganitong okasyon, maaaring hindi ang pinakamahusay na desisyon ng pagpapalaya sa kanya ng maaga. Ngunit walang nakakaalam na sa puso ni Reg, hindi ito isang karaniwang laban. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito upang tuluyang wasakin si Dela. Si Reg ay nangakong sa sarili, babayaran si Dela sa lahat ng ginawa niya noon at magsisisi hanggang sa huli. Si Dela, na unang beses sumali sa isang paligsahan, ay may matatag na tingin. Bumalik ang oras sa hapon na iyon nang makipag-usap siya kay Derek. Kaya bukod doon, wala ka ng pakialam sa kahit ano pa. Miss, dapat mo na rin maramdaman ito. Nasa tamang landas na ang paglago ng iyong mahika. Kahit na hindi ka pa rin agad makagamit ng isang star na mahika, sa paglipas ng panahon magagawa mo rin. Sa huli, dugo ng Doplian ang dumadaloy sa iyong mga ugat. Bakit bigla mong sinasabi lahat ito? Sabi ko na noon, ang Wild School ay talaga namang angkop para sa sariling pag-aaral. Nang marinig ito, sobrang nag-alala si Dela na namula ang mga mata niya. So ano, bakit mo sinasabi lahat ito? Eksakto. Derek, alam ko rin na hindi ako magaling na estudyante, pero gusto ko pa rin matuto ng mahika kasama ka. Ayokong may ibang magturo sa akin. Maging malinaw tayo muna, hindi ko alam ang mga etikita at patakaran ng mga paligsahan sa maharlikang mahika at hindi ko pa naranasan ang mga iyon. Pero masasabi ko sa'yo, kung paano manalo sa laban, gusto mo bang manalo? Sa sandaling iyon, naalala ni Dela ang mga bagay na minsang narinig niya. Paano nakalilikha ang pamilya Doplian ng isang tulad nito? Pareho silang malakas ang kapatid niya, mukhang bababa rin ng Doplian. Sa mga alingaw-ngaw na iyon, unti-unting naging matigas ang tingin ni Dela. Gusto kong manalo, kailangang manalo. Ngayon, hindi na si Dela ang nakatayo malapit kay Reg bilang kanyang nakababatang kapatid. Nakatayo siya sa martial platform na ito bilang estudyante ni Derek bilang isang mage. Tumingin si Reg kay Dela habang siya ay pumapasok sa entablado at isang uri ng hindi maipaliwanag na dissonance ang umusbong sa kanyang puso. Talaga bang may determinasyon siyang manalo nang magtagpo ang kanilang mga mata, narinig mula sa gilid ang boses ni Darren. Kayo na pong maghanda para sa paligsahan. Gagamitin ng mas advanced na patakaran sa paligsahan ng mga mangkukulam ng Kale Frem Salon. Sino mang unang magpapagana ng proteksyon na porma sayo ni General Pelem ay ituturing na talo na.
Muli, maghanda na ang parehong panig, magsisimula na ang laban. Ang protektibong porma sayo ni General Pelem ay automatikong magpapagana bago makaranas ng matinding tama ang suot at magdudulot ito ng kabiguan ng mahika ng kalaban. Akala ko susubukan kong makita kung paano maglaban ang mga mayaman pero lumalabas na ginagamit nila ang mamahaling alahas bilang pampraktis. Sobra-sobra na ang pera at walang mapagkakagastusan. Ni hindi tatagal ng 10 minuto ang bagay na iyon, malinaw na plano ni Reg na tapusin ito bago pa man iyon. Hindi tatanggapin ni Reg ang tabla, kaya seryoso niyang nilahukan ang paligsahan na ito. Sa sandaling nagsimula ito, nag-ipon siya ng mahika at nagsimulang mag-chant. Ngunit habang naghahanda si Reg ng kanyang spell, nanatili si Deila sa lugar, malamig na nakatitig sa kanya. Isa sa mga susi sa paligsahan ng mahika ay ang bilis ng pag-chant. Sa malayong distansya, kadalasan ang nakakatapos ng pag-chant ng mas mabilis ang may kalamangan. At laban sa isang kalaban tulad ni Deila, isang star na spell lang ang sapat na. Pasensya na, kailangan mong bumalik sa villa na iyon. Nang matapos ang pang-chant, tinusok ng isang star na spell na Windblade ang hangin at diretso nitong tinamaan si Deila. Sa pananaw ni Reg, walang pagkakataon si Deila na makaiwas dahil sa kabagalan niya. Na-imagine na niya ito. Nagsimula na ang protektibong porma sayon, kinunde na si Deila bilang talunan at ibinalik sa villa. Ngunit ang hindi nakita ni Reg ay na si Deila, na itinuturing niyang sumpa sa pamilya, ay hindi kailanman nagbago ang tingin mula simula hanggang katapusan. Sa susunod na segundo, ibinaba ni Deila ang katawan niya at sumabog sa gilid, isang liksi na halos hindi pa niya nakikita noon. Malinaw na lampas sa inaasahan ni Reg ang ipinakita ni Deila. Huwag mong akalain na makakatakbo ka. Pinisil ni Reg ang kanyang ngipin at ginamit ang kanyang mahika, pilit na binago ang landas ng Windblade. Muling hinarap ni Windblade si Deila. Sa pagkaintindi ni Reg, hindi kayang panatilihin ng isang batang babae na nakulong sa isang villa ng maraming taon ang kanyang lakas ng matagal. Pero kung malinaw niyang makikita ang ekspresyon ni Deila sa sandaling ito, agad niyang babaligtarin ang hatol na iyon. Mas masahol pa, kahit na mahusay si Reg sa pagcast ng mga spell na isang bituin, sa katunayan ay isa pa rin siyang baguhan sa tunay na laban. Ang pilit na pagbabago ng landas ay magpapataas lamang ng paggamit niya ng magic. Sa tingin ni Reg na tiyak na tatamaan si Deila, isang pader na yelong umusbong mula sa lupa ang hamarang ng direkta sa Windblade. Sa lohika, ang ganitong uri ng simpleng pader na yelo na nabuo lamang mula sa hilaw na mahika ay hindi dapat makapagharang ng isang star na spell. Pero pagkatapos ng sapilitang pagbabago ng landas ni Reg, malaki na ang nanghina ng lakas ng Windblade. Kahit ganito, hindi pa rin ito pinaniwalaan ni Reg. Gaano katagal kayang tumagal ni Deila sa ganitong maliit na mga palusot, tumapak siya sa lupa at muling nagsimula magbigkas. Sa pagkakataong ito, 3 Windblades ang kanyang paputukin ng sunod-sunod, ang kanyang espesyalidad. Dahil mahilig tumakbo si Deila, sasara niya ang lahat ng daan ng pagtakas nito. At hindi naniwala si Reg na kayang harangan pa rin ni Deila ang paparating na sunod-sunod na atake gamit ang mga pader ng yelo. Makinig mabuti, Miss Deila. Ang paraan ng pakikipaglaban ng isang kawal ay iba sa isang marangal. Hindi sila nagmamataas sa patas na laban. Ang tanging alalahanin nila ay manalo. Ito ay ganap na iba sa paligsahan ng mga may laban na may katungkulan. Kahit man manalo ka, maaari ka pa ring mapagsabihan ng masama pero talaga nitong maaaring dalhin ka sa tagumpay. Gusto mo pa bang matutunan ito? Siyempre, gusto kong matutunan. Sa pagkakataong ito, tiyak na mananalo ako. Sinusunod ang paraan na itinuro sa kanya ni Derek, sinimulan ni Deila na buuin ang sitwasyon sa kanyang harapan. Agad niyang ginamit ang kanyang mahika at bumuo ng ilang haligi ng yelo, pagkatapos ay naglakad at tumakbo sa pagitan ng mga takip na nilikha ng mga haliging iyon. Lakas ni Reg ay mas mataas kaysa kay Deila, ngunit mahigpit siyang nakapako sa isang aral na itinuro ni Derek sa kanya. May mga agwat sa lakas kahit sa mga kawal, ngunit nananalo pa rin ang mga tao. Dahil ang kanilang laban ay hindi isang paligsahan, ito ay isang labanan. Gaya ng inaasahan ni Derek, lahat ay nangyari ayon sa plano. Si Reg ay bagong salang sa laban. Patuloy niyang pinipilit ang pagbabago ng landas at mabilis na nauubos ang kanyang mahika. Bumaba ng matindi ang bilis at lakas ng Windblade dahil dito, kaya't palihirang nakalusot muli si Deila sa kanila ng paulit-ulit. Sabi ni Derek, sa laban, kailangan mong hubugin ang laban at gamitin ang bawat kalamangan, sa madaling salita, para manalo, wala kang pwedeng pigilan. Gayon din, ang pagpapababa sa tingin ng kalaban sa iyo at pagpapahupa nila ay isang kahinaan na maaari mong samantalahin. Nang matiyak niyang hindi na siya makakaiwas, muling nagtayo si Deila ng pader ng yelo at hinarap ang Windblade ng buong tapang. Ngunit kakagising lang niya at nagsimula ng maubos ang lakas niya sa ganitong uri ng pagtutunggali. Sa oras na ito, muling bumaba ang tinig ni Reg, tapos na ito. Nang marinig yon, biglang tumingin si Deila sa paligid. Lumabas na ang huling Windblade ni Reg sa tagiliran ng ice wall at pumasok mula sa likod. Sa sandaling tumama ito, tuluyang nilamon ng alikabok at usok ang Marshall platform at hindi malinaw ang nakikita sa labas. Pero hindi nag-alala si Derek kahit kaunti, naniniwala siyang hindi basta-basta susuko si Deila. Ngunit nawala sa kontrol si Miriela sa stand sa isang iglap. Anong ginagawa mo dyan? Itigil mo na ang laban, ibalik mo si Deila. Sa oras na ito, nagsalita ang Haring Dukha, bumalik at umupo ng maayos. Hindi pa tapos ang laban. Anong sinasabi mo? Nakita mo rin, tinamaan si Deila ng mahika, pero hindi talaga tinamaan. Hindi na-activate ang pangkalahatang porma sayo ni Pelem.
Sa totoo lang, maliban sa nangyari sa Marshall Platform, matagal nang binabantayan ng Haring Dukha ang isang tao. Si Derek, nakaupo sa gilid nanonood ng laban, mula simula hanggang katapusan, hindi man lang siya kumurap na para bang lahat ay nasa plano niya. Walang katapusang nakikita, pumasok din si Reg sa alikabok at usok. Dapat sana ay tinamaan si Deila ng Windblade pero hindi umaktibo ang protection na forma. Saan siya? Sa sandaling iyon, sa isang puwang sa ilalim ng Marshall Platform, nakita ni Reg ang isang pamilyar na figura. Ngunit bago pa siya makapag-react, ang mga kahoy sa ilalim ng kanyang mga paa ay umalingaw-ngaw sa ingay. Biglang sumulpot ang isang yelong haligi mula sa ilalim ng platform at nagulat si Reg sa pambobomba. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nakapag-react, tanging ang kanyang balabal lang ang natama ng haligi ng yelo. Hindi matanggap ni Reg na nakatago si Deila sa ilalim ng Marshall Platform at umatake sa kanya. Ayon sa mas maagang paliwanag ni Darren, ang paglabas sa hangganan ng Marshall Platform ay ituturing na agad na talo. Ngunit sa ekspresyon ni Darren, malinaw na ang ginagawa ni Deila ngayon ay hindi lumalabag sa mga patakaran. Ngunit sa mga nakaraang Nobles pa, hindi pa kailanman lumitaw ang ganitong kasaragang estilo ng laban. Nasa shock pa rin si Reg nang muling kumekis ang mga tabla sa ilalim niya. Kahit magulo, nakaiwas pa rin siya sa pangalawang ice pillar na biglang sumaksak pataas. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Halos sabay na umangat ang tatlong paang yelong sumalpok ng mariin sa tabi ni Reg. Walang duda na bawat haliging yelong sumisirit mula sa ibaba ay nakatutok sa posisyon ni Reg. Hindi nakikita ang mga ataking ito at mahirap hulaan at kung matamaan siya kahit isang beses lang, matatalo na siya agad. Sa kay Deila, walang bakas ng marangal na galaw sa laban. At this very moment, natukoy na ni Reg si Deila na nakatago sa ilalim ng platform. Hindi niya nakita ng malinaw ang mga mata ni Deila hanggang sa sandaling ito. Walang emosyonal na pagbabago sa mga mata niya. Hindi ito ang mga mata na dapat ay mayroon si Deila, pero nararamdaman ni Reg na nakita na niya ang mga ito dati. Mabilis niyang naalala, iyon ang mga mata ng mamumugot, ang mga mata na walang emosyon kahit nang hawakan siya ni Valerian sa leeg. Ngayon lang napagtanto ni Reg na ang mga taktika ni Deila ay walang duda, may bakas ng guro ng mahika na iyon. Ngayon na maliwanag na ang katotohanan, hindi na rin nagpatuloy si Reg sa kanyang marangal na asal. Walang pag-aatubili, tinanggal niya ang balabal mula sa kanyang likod. Dahil si Deila ay iniwan na ang kagandahang asal at nakipaglaban lamang para sa tagumpay, kailangan din niyang sundan ang parehong paraan. Dahil kay Deila, sa kauna-unahang pagkakataon, kusang loob na binaba ni Reg ang kanyang nakagawing marangal na pag-uugali. Ano ba ito? Paano ka makakalusot sa ilalim ng Marshall Platform, puno doon ng alikabok? Anak, anong ginagawa mo? Bilasan mo at pigilan mo sila. Hindi sumuwi si Deila sa mga patakaran, panoorin muna ang laban hanggang sa dulo. Noong bata pa siya, madalas makipagdigma si Grand Duke Doplian, kaya't walang bahid ng gulat sa kanyang mukha. Tanging nakapamukpok lang siya ng baba at mahinahong tiningnan ng ibabaw ng paligsahan. Samantala, si Deila, na nakatago sa ilalim ng paligsahan, hindi nakikipaglaban ng walang plano. Binabantayan niya ang mga pagbabago sa ibabaw ng plataporma, mas tiyak, sinusubaybayan niya ang daloy ng lakas ng mahika. Hanggat nagsimula si Reg mag-chant, mapapakita ng daloy ng mahika ang kanyang kinaroroonan. Sa ganitong paraan, kailangang itigil ni Reg ang kanyang pag-chant para makaiwas o maaari niyang gawing pangdepensa ang kanyang mga attacking spell. Sa matinding pagtutunggaling ito, mabilis na naunawaan ni Reg ang hangarin ni Deila. Nais nitong ubusin ang kanyang mahika. Ngunit sa pagkakataong yon, nakahanap si Reg ng paraan upang mabasag ang patong-patong na sitwasyon. Kasabay nito, napansin din ni Deila na biglang nawala ang daloy ng mahika sa paligid. Nalaman niyang maaaring may pinaplano si Reg. Pero kahit ano pa ang gusto niyang gawin, basta't patuloy na nilalabag ni Deila ang kanyang pag-chant, sapat na yon. Nang makita ang pagbabago ni Reg, hindi makapaniwala si Darren na mapipigilan niya ito. Mula sa taas na yon, hindi na maramdaman ni Deila ang kanyang pag-chant. Ngunit ganoon din, mahirap din para kay Reg na tapusin ang isang pag-chant ng tuloy-tuloy doon. Kaya't may iisang pagpipilian na lang siya, wasakin ang plataporma ng Marshall ng buo para walang makatagong si Deila. Hindi nagatubili si Reg. Itinaas niya ang kamay at pinaputok ang isang mahiwagang pana diretso sa ilalim ng flagpole. Nang bumagsak ang tama, bumagsak din ang flagpole na may family crest na may malakas na ingay. Sa pagkuha ng pagkakataon, tumalon si Reg at tumapak sa bumagsak na flagpole. Simple lang ang kanyang layunin. Habang bumagsak ang flagpole at nasira ang platform, ito rin ang nagpadala sa kanya pababa dito. Nakita ito ni Miriela at nabigla. Hindi niya inasahan na aabutin ng ganito kalayo ang kanyang pride at kagalakan na anak na si Reg. Pero sa sandaling ito, wala nang pakialam si Reg sa opinyon ng iba. Sa sandaling bumaba siya sa ilalim ng platform, nagsimula siyang magmadaling maghanap kay Deila. Napakabilis, sa gitna ng alikabok at usok, natutukan niya ang isang gumagalaw na figura. Hindi nag-atubili si Reg, agad niyang pinakawalan ng isa pang magic arrow. Nang malapit na ang magic arrow, naramdaman din ni Deila ang mga pag-ikot ng magic sa paligid niya. Agad niyang pinaganya ang kanyang mahika, sinubukang bumuo ng haligi ng yelo bilang panlaban. Ngunit di nagtagal, napagtanto niya na wala ng sapat na mahika, hindi na siya makakagawa pa. Kaya tanging takbo lang ang nagawa niya habang pilit na binabawi ang magic habang tumatakbo. Sa kabutihang palad, masyadong makapal ang alikabok kaya medyo nalihis ang magic arrow ni Reg. Ngunit ang ikinagulat ni Reg ay sinasadyang nilalapit ni Deila siya.
Sa huli, basta't isang magic arrow lang ang tumama, panalo na si Reg sa paligsahan na ito. Hindi inaasahan ni Reg na iwanan ni Deila ang Mahika at direktang saktan siya sa dibdib. Muling nakita ni Reg ang nakamamatay na intensyon sa mata ng batang ito. Ito ang walang awa na nakita niya ng paulit-ulit noong bata pa siya, ang gawin ang lahat para makamit ang layunin. Tumama ang sipa sa kanyang dibdib ng diretso at huminto ang paghinga ni Reg sa lugar. Ngunit may mas matinding parating pa. Kinuha ni Deila ang isang piraso ng lupa at itinapon ito diretso sa kanyang mga mata. Bagamat naunawaan ni Reg agad ang kanyang layunin, nahuli pa rin siya sa pagbukas na ginawa niya. Sinamantala ni Deila ang pagkakataon at gamit ang watawat muling umakyat sa platform sa itaas. Ngunit ang pag-akyat ni Deila ay nagpatunay din kay Reg na ubos na ang kanyang mahika. Sa paraan ng kanyang itsura, naintindihan ni Reg ang kanyang hangarin. Gusto kong manalo, kahit pa kailangang gumamit ng masamang paraan, gusto kong manalo. Gusto kong gamitin ang tagumpay upang patunayan ang aking sarili. Ang mga ginawa ni Deila ay lubusang nagpasiklab sa diwa ng laban ni Reg, ngunit hindi bilang kanyang kalaban, kundi bilang kanyang kapatid. Nang makabalik si Reg sa platform, nakatayo si Deila malapit lang, tahimik na pinapanood siya. Punong-puno siya ng dugo, ngunit matindi ang titig niya na para bang gustong wasakin ng isang tao. Sa sandaling iyon, naalala ni Deila ang itinuro sa kanya ni Derek noong gabing iyon. Isipin mong nagpipinta ka. Ang mahika ay pintura, ikaw ang brush, tipunin ang mga nagkalat na pintura at gumuhit ng larawan, iyon ang mahika. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, sinabi iyon ng batang lalaking may puting buhok na nagmula sa mga mandirigma. Nakatingin ang babae sa mundo ng may mga mata na puno ng ningning ng mga tala at sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang pagnanais na ipinta ang lahat nito. Noong gabing iyon, ang makulimlim na langit, ang magic na dumadaloy sa hangin at ang puting buhok na batang lalaki sa tabi niya, nais niyang ipinta ang lahat ng iyon. Sa sandaling ipinikit niya ang mga mata, muling lumitaw sa kanyang harapan ang eksena noong gabing iyon. Pinisil niya ang huling bakas ng mahika sa kanyang katawan, iniisip na nagsusulat siya gamit ang kanyang mga daliri sa isang malawak na canvas. Nang hindi niya namamalayan, nagsimula ng tumugon ang mahika sa hangin sa tawag ng babae. Nakalibot ang mahika sa kanyang mga daliri, nararamdaman ang mga alon ng lamig sa hangin sa paligid niya, malapit nang ipanganak ang unang likha ni Deila. Sa pagbukas ng mata ng babae, inilabas niya ang kanyang unang isang bituing spell. Isang sibat na yelo na nagdadala ng lamig na parang buto ang bumuo sa tabi niya, isang bituing magic, sibat na yelo. Darren ay halatang nagulat. Mahal, tingnan mo, isang star na mahika ito. Gumamit si Deila ng isang star na mahika. Isang star na spear ng yelo. Sa wakas nagawa mo na, Deila. Nang lumitaw ang yelong na sibat, walang sino man sa paligid ang gustong pigilan pa ang laban at nangakong si Reg sa kanyang puso na ibibigay ang pinakamataas na respeto sa kanyang munting kapatid. Hindi nagatubili si Reg. Sa isang iglap, bumuo siya ng ilang mga magic na pana. Kahit na ginamit ni Deila ang isang star na mahika, hindi pa rin naniniwala si Reg na magbabago ang kinalabasan. Nang ganap na mabuo ang yelong sibat, agad itong itinulak ni Deila palayo, tinamaan si Reg ng diretso. Halos kasabay nito, pinakawalan din ni Reg ang lahat ng magic na pana sa paligid niya. Nagbanggaan ang harapan ng dalawang isang star na mahika sa gitna ng plataporma, sumabog ng malakas at muling nilamon ng alikabok at usok ang buong plataporma. Sa sandaling iyon, wala nang natira sa puso ni Miriela kundi ang pag-aalala para sa kanyang bunso. Unti-unting naglaho ang alikabok at usok at nagsindi ang depensibong mahika sa plataporma, tanda na tapos na ang laban. Kung si Deila man o pareho silang nagsumikap hanggang sa limitasyon sa laban na ito. Ang laban na ito na magpapasya kung mananatili si Derek o aalis ay ilalantad din ang sagot nito kapag nawala na ang alikabok at ang naglunsad ng depensibong mahika ay nasa panig pala ni Deila. Ibinigay niya ang lahat at ginamit ang lahat ng paraan, ngunit sa huli, talo pa rin siya. Sa kanyang unang subok na gumamit ng isang star na spell, dahil siya ay nanghihina at ubos na ang magic, sa huli ay nabigo ang kanyang yelong sibat na tamaan si Reg. Nang makita ito, tahimik na nagbaba ng ulo si Derek, isang saglit na lumusab ang pagkatalo at pumatay kay Deila, ang kanyang mga luha ay bumagsak na parang punit na hibla. Sa buong laban, maging si Deila o si Reg, labis na nasiyahan si Haring Duque Doplian sa kanilang ipinamalas. Mahal, tingnan mo kung ano na ang nangyari. Nakikipaglaban ng walang kahit anong galang, karapat-dapat bang tawaging isang paligsahan sa mahika ito, hindi sumagot si Haring Duque Doplian. Tumingin lang siya ng tahimik kay Deila sa gitna ng plataporma. Hindi ko na kaya. Yung tinatawag na guro ng mahika na yon ang nagturo kay Deila ng ganitong bagay. Asahan na ang mga karaniwang tao ay hindi dapat pinapayagang malapit sa ating minamahal na bunsong anak. Naalala ni Raymond Oswald Doplian na matagal na siyang nagkakarga sa mga larangan ng labanan mula pagkabata. Sa daan ng landas patungo sa pagiging haring dukha, nakita ni Raymond ang napakaraming tao, at halos lahat ng mga may lupa ay may iisang katangian, nakikita sa kanilang mga mata. Ngunit hindi lahat ay maaaring maging ganoon. Yung mga paulit-ulit na nabasag mula pagkabata dahil sa kabiguan at kabiguan ay mauuwi sa mga mata na walang laman. Naalala niya ang batang iyon, matapos ang hindi mabilang na kabiguan, nilok niya ang sarili sa bilya at nakatitig sa pader na may mga NDI. Hindi makahanap si Grand Duque Doplian ng tunay na paraan upang tulungan ang kanyang anak, kaya't nagawa lamang niyang tanggapin si Deila hanggat maaari, naway mapawi ng panahon ng sakit sa kanyang puso, at sana balang araw muling magningning ang mga mata niya.
Lagi siyang naniniwala at naghintay na matuklasan ni Deila ang sarili niyang landas. Isang naliligaw na bata, ito lang ang magagawa ng mga magulang. Ngunit sa laban na ito, kung saan lahat ay nagsabing mabibigo siya, ginamit niya ang panlilinlang para lamang manalo. At kahit na nabigo siya, umiyak siya ng hindi mapakali na parang ulan, ngunit sa mga mata niya ay nagliliyab ang apoy ng kompetisyon at paghahangad na mapansin. Miss Deila, ayos ka lang ba? Kailangan mong magpagaling agad. Hindi sumagot ang babae. Tanging itinulak niya ang kamay ng katulong na nakataas ang kamay. Kinausap niya ng mahirap at sa kaguluhan, unti-unting naglakad papunta kay Reg, sa kanyang namamagam-pulang mata ay nananatili pa rin ang ayaw. Binaba niya ang ulo upang tingnan si Deila na pagod at sa isang sandali ay hindi siya makapagsalita. Ang laban na dapat ay isang seremonyal na paligsahan lamang ay nauwi sa ganitong kalagayan. Ang iyong pagsisikap ay kapuri-puri, Deila. Ngunit hindi sumagot ang babae. Tanging tahimik na ibinaba ang ulo bilang pag-acknowledge. Lumakad siya palapit at dumaan sa kanya, at pagkatapos niyang makalampas, muling nagsiksikan ng mga dalaga. Dadalhin kita sa loob, kailangan mong magpahinga muna. Ngunit hindi pa rin sumagot si Deila. Tanging matigas niyang pinanatili ang nakayukong ulo at nagpatuloy sa paglakad ng hindi humihinto. Bumaba siya mula sa plataporma ng laban at sa wakas ay huminto sa harap ni Derek. Hindi nagsalita si Derek, tumingin lamang siya sa kanyang disipulo. Alam din ni Deila na hindi dapat umiyak ang isang marangal sa harap ng isang karaniwang tao. Ngunit sa sandaling iyon, biglang sumabog ang lahat ng kanyang hinanakit at ayaw, at tuluyang bumalat sa kanya. Natalo ako, pasensya na. Nasa puso niya ang libo-libong salita, ngunit ang lumabas lang ay ang ilang salitang iyon. Siyempre naiintindihan ni Derek, napakaganda na ni Deila para marating ang puntong ito. Ayos lang din ang matalo. Ang kabiguan ay bahagi ng buhay, ito ang realidad. Kailangan mong matutong bitawan ng panalo at talo sa harap mo bago ka maging mas malakas. Karaniwan tahimik si Derek, kaya bawat salitang kanyang sinasabi ay parang bakal na bumibigat kay Deila. Marahil ang emosyonal na pader na pilit niyang pinipigilan ay sa wakas bumigay na. Napasigaw ang dalaga, at ang mainit na luha ay unti-unting tumulo. Habang nagmamadaling dalhin siya ng mga katulong upang gamutin ang kanyang mga sugat, paulit-ulit siyang umiyak ng malakas, at sa sandaling iyon ay bumaba si Duchess Mariela mula sa mga upuan. Nang bumaba si Mariela, mabilis siyang tumakbo at dali-daling lumapit kay Deila. Deila, aking mahal na anak, paano mo nagawang ganito ang itsura mo? Siguradong dumaan ka sa napakaraming paghihirap nitong mga nakaraang araw. Ayos na ngayon, tapos na lahat, magpatingin ka muna. Magtiwala ka kay inay, bahala na ako sa iba. Na may luha sa mata, pinanood ni Mariela habang tinutulungan si Deila ng mga serbidora. Pagkatapos, lumipat ang kanyang tingin at matapang na nakatutok sa puting buhok na kawal na malayo. Hindi niya itinago ang galit niya, diretso siyang nilakad papunta kay Derek. Sa sandaling lumingon si Derek, ang kanyang nakita ay mukha ni Mariela, nakapako ang galit ng mahigpit. Gago kang walang hiya, alam mo ba kung ano ang nagawa mo? Tinuruan mo siya ng isang star na spell at akala mo ang galing-galing mo. Hindi nagatubili si Mariela. Itinaas niya ang kamay at matinding pinagsampal si Derek sa mukha. Ikaw na mapagmataas, tinuruan mo ang ating dalisay at walang mali na mahal na anak na ito ng mga pangkaraniwang panggagaya. Pagkatapos niyang matapos, muling itinaas ang kamay niya at sinampal siya muli. May mga mundo na hindi niyo mauunawaan, mga karaniwang tao. Sundin ang tamang pag-uugali, panatilihin ang kaayusan, ipakita ang lakas sa pamamagitan ng laban, at ipagtanggol ang mga pinahahalagahan gamit ang kapangyarihan. Mahal, nakita mo rin, di ba, hindi pa ito maituturing na isang laban sa mahika. Sinasadya niyang tinuruan si Deila na gawin ang ganitong bagay. Ang sumunod na nangyari ay nagpigil sa lahat ng naroroon. Pumikit si Mariela sa gilid ng mukha niya, saka lang niya napagtanto na napalo siya. Alam mo, sa ganitong sitwasyon, sino ang pinakawalang kwentang tao? Anong sinasabi mo? Isa lang siyang karaniwang tao. Siya ay talagang isang karaniwang tao na hindi karapat-dapat banggitin, ngunit siya rin ang guro ng mahika ng ating anak. Kailan nagsimulang tratuhin ng mga magulang ang guro ng kanilang anak ng ganito? Lahat ay may sariling paraan ng pagmamahal sa kanilang anak. Sana'y mapatawad mo siya. Pinoprotektahan ni Grand Duke Dopplingen tulad nito, kahit si Derek na karaniwang kalmado ay napalingon sandali. Ayos lang. Susunod, may mga bagay tayong kailangang pag-usapan ng pribado. Sumama ka sa akin sa silid pagtanggap. Nang makita ito, kahit si Mariela ay nanatiling nakatayo ng walang imik, hindi niya inakalang sasaluhin siya ni Grand Duke Dopplingen sa publiko para sa isang karaniwang tao. Pagdating nila sa reception hall, hindi nag-atubili si Haring Duke Dopplingen sa kanyang pagsusuri kay Derek. Magaling ang iyong pagtuturo kay Deila. Bilang may-ari ng ari-arian, nararapat kong ibigay sa iyo ang gantimpala na nararapat sa iyo. Ito ang pinakamataas na antas na maaaring maabot ng isang karaniwang tao. Gusto mo bang maging isang 3-star na mangkukulam? Nang marinig yon, nanlaki si Derek sa gulat. Direktang itinapon ng Haring Yano ang bagay na pinakahinihiling ni Derek. Mas kalmado siya kaysa kanino man at siya ang pinaka nakakaunawa. Para mapanatili si Derek sa Ducal Estate, kailangan niyang ibigay ang tunay na nais nito. Bilang isang naglalakbay na kawal, syempre naiintindihan ni Derek na kapag dumating ang pagkakataon, kailangan niyang sunggaban ito. Oo, gusto ko ito. Magaling mong natutunan ni Deila ang isang star na mahika, napakaganda. Pero sa mga elitistang lipunan, hindi lang iyon sapat. Sa pamilya Dopplingen, maraming maaaring gumabay kay Miss Deila dahil nakamit na niya ang mahika, natural lang na magpapatuloy siyang lumago pagkatapos nito.
Tama ka, pero ang kailangan ng anak kong babae ay hindi isang guro ng mahika, kundi isang tagapayo sa mahika. Hindi ako magkakamali, kahit na ikaw ay isang karaniwang tao, may taglay kang ambisyon na kahit sa panaginip ay hindi pinapayagan. Sa mata ng mga mapagmataas na maharlika, malaking kasalanan yon. Pero sa iyong mga resulta, magpapanggap na lang akong hindi nakita ito. Tulad ng sinabi ng Grand Duke, ang layunin ni Derek ay hindi kailanman limitado sa 3 bituin. Pati na ang handlerang maabot ang mga antas na lampas sa 4 na bituin at nakita agad ito ng Grand Duke, kaya siya ay nakakatakot. Dahil ganito ang mga pangarap mo, hindi ka rin magtatagal sa isang marangal na pamilya tulad nito. Sa katunayan, alam ko na handa ka ng iwan ng Elvis. Nauunawaan ko ang iyong ambisyon at pagsusumikap pero sana'y mapanatili mo pa rin ang pagtuturo kay Dayla ng mas matagal. Kaya, upang mapanatili si Derek, pinayagan siya ng Grand Duke na libre niyang silipin ang mga 3-star na spellbook ng House Dopplingen. Di nagtagal, dumating si Derek sa ilalim na imbakan kung saan iniimbak ang mga aklat ng mahika. Sa gitna ng mga hanay ng mga aklat, basta na lang pinulot ni Derek ang isang volume. Sa mga pahina, manipis na parang sisubog kapag hinawakan, nakaukit ang mga masalimuot na hindi pamilyar na parirala. Walang duda, ito ay isang tunay na 3-star na spellbook. Kailangan mong malaman, kahit ang mga spellbook na 2 bituin ay para lamang sa mga mayayaman. Pero dito sa mga istante, puro 3-star na spellbooks ang nakalagay, lahat sa isang pantay na hanay. Ang pavilion ng aklatan sa bahay ng isang Grand Duke na kabilang sa top 3 sa kanlurang kontinente ay talagang nasa ibang antas. Sapat na ang mga aklat na ito upang mapanatili ni Derek dito. Kung sakaling malaman ni Perrin na ayaw sa mga may lupa, malamang na magdudulot ito ng problema. Lumipas pa ang ilang araw at halos gumaling na ang mga sugat ni Dayla. Ngayon ay isang mage na isang bituin na ako. Hindi ibig sabihin na magagamit mo ang magic na isang bituin ay isang mage ka na isang bituin. Paano mo masasabing ganoon, nakarating na sa ganitong antas ang iyong disipulo, hindi ka ba dapat masaya? Siyempre, taos puso akong masaya para sa iyo. Pero mukhang magaling ka nang nakarecover. Noong tapusin ang laban, umiiyak ka ng husto. Hindi ako umiiyak. Sobrang dami ng alikabok at usok. Nakapasok ang abo sa mata ko. At sana'y sinabi na ng ama ko noon pa. Akala ko mapapalabas ka na. Sige, simulan na natin ang klase. Ang bilis mong lumaki. Dapat matutunan mo rin agad ang iba pang isang star ng mga spell. Nang marinig yun, lumiwanag ang mga mata ni Dayla at yumuko siya ng malapit. Anong sinabi mo lang? Anong ibig mong sabihin? Mabilis. Ibig kong sabihin ang bilis ng iyong paglago. Hindi pangkaraniwan na magamit agad ang isang star na mahika pagkatapos magising. Hindi ko nabanggitin, ako yung taong ginagawa ang sinasabi ko. Kaya ano ang susunod nating pag-aaralan, pananakit na magic o hangin na tibak? Ginamitan ni Kuya Red ang mga ito at ang lakas nila ay sobrang taas. Pero malakas din ang aking ice spear. Kung mas mag-practice pa ako, baka kayanin kong tamaan si Kuya Reg. Ang pinag-aaralan namin ay ang pagpapakita ng mahika. Hindi ba tayo nag-aaral ng isang star na mahika? Hindi ba tayo nag-aaral ng 6 na star na mahika? Maraming dahilan, pero ang pundasyon ang pinakamahalaga. Kung kailangan ko talagang ipaliwanag, lahat ito ay nakasalalay sa lakas ng mahika. Sige, magsimula na tayo. Dahil ganito ang pagkakasabi mo, sisimulan na natin. Akala ko matututuhan natin ang isang star na mahika. Nakakadismaya. Nagreklamo si Dayla, pero tahimik siyang tumingin kay Derek gamit ang malalaking mata hanggang sa napansin niyang nakatingin din si Derek sa kanya. Bakit ganito ang tingin mo sa akin? May nakikita ba sa mukha ko? Wala. Bigla kang naging suwail, medyo kakaiba yon. Anong akala mo sa akin? Mula pa lang ay iginagalang ko na ang opinyon mo, hindi ba? Noong unang nagkita tayo, binuhusan mo ako ng maruming tubig at ginawa mo pa ito ng 2 beses. Naalala mo pa rin yon. Talaga namang mahirap kalimutan. Ang panahon ngayon ay ang ganda. Tiyak na magiging kawili-wili ang pagpapakita ng mahika. Gusto kong mag-umpisang mag-practice agad. Nakita ang hiya sa mukha ng babae na para bang gustong tumakbo palayo, hindi na magawang magpigil ni Derek at napailing na lang siya ng walang magawa. Ipagpapatuloy ang aralin hanggang gabi at sobrang pagod si Dayla na nahiga sa sahig. Magpapatuloy ang mga leksyon gaya ng dati at narinig ko na magiging abala ka mula ngayon. Habang nilalakad ni Derek, agad na umupo si Dayla kaya narinig mo rin. Mula sa susunod na linggo, kailangan ko na rin kumuha ng mga pangkalahatang kurso, sabi nila para ihanda ako sa pagpasok sa mataas na lipunan. Hindi ba maganda yon? Dahil na-master mo na ang isang star na mahika, dapat mong simulan ang pagtanggap ng tunay na kurso para sa mga nagbubukang maharlika. Hindi talaga maganda. Mga pangunahing asal, banyagang wika, heograpiya, kasaysayan, botaniya, piano, bakit kailangan kong matutunan na napakaraming ito? Paano niya ni Sister Aislinn ang lahat, kaya siyang tawaging bulaklak ng Doplayon at ang pangunahing tao sa lipunan ng Elvis? Gusto ko lang mag-focus sa pag-aaral ng mahika. Kung gusto mong matuto, mag-aral ka na. Simula nang kunin ako ng Grand Duke, marami na akong oras. Talaga bang ganun karami ang oras mo? Sa puntong ito, may makakapagpatigil pa ba sa akin? Paano naman pwedeng wala? Ang pag-approve ng ama mo ay hindi nangangahulugang papayagan ka ng ina. Anong dahilan ang meron ng Duchess para paalisin ako? Kung magpapatuloy akong matuto mula sa iyo, lalayo pa ako ng lalayo sa panlasa ng mga may lupa. Natatakot siyang mauwi akong parang isang mandirigma. Sa paligsahan na ito pa lang, malayo na sa panlasa ng mga maharlika. Tiyak na makakahanap siya ng dahilan para paalisin ka. Walang problema.
Miss Deila, mas madali mong mapapahupa ang Duchess kung hindi mo bibigyan ng dahilan. Sa huli, nasa kamay ba ni Miss Deila ang inisyatiba? Kinabukasan ng umaga, naglalakad-lakad si Miriela sa loob ng tirahan ng Duke, puno ng pag-aalala. Sa puso niya, si Derek ay walang iba kundi isang nakamamatay at hindi mapapatawad na mandirigma. Araw-araw niyang pinapangarap na unti-unting ipasa ni Derek ang paraan ng pagiging mandirigma kay Deila. Kahit na isang araw, naisip niya si Deila na may dalang baboy ramo sa balikat habang pumasok sa mataas na lipunan. Nang maisip niyang magiging katulad ni Derek si Deila, sumakit ang ulo ni Miriela hanggang sa lumobo ito. Hindi niya maaaring hayaang maging katulad niyo ng kanyang kaakit-akit na Deila kahit pa pumayag ang kanyang asawa kay Derek. Habang pinag-iisipan ng lahat, nilakad ni Miriela ang harap ng mansion, determinado na ayusin ito kahit ano paman. Ngunit nang buksan ng pinto, ang anak na inaalala niya ay nakatayo mismo sa harap niya, ina. Agad na niyang binuksan ang mga braso, handang tanggapin si Deila na ihuhulog ang sarili sa kanyang yakap. Kahit pa sabihin ng iba na hindi ito ang tamang paraan, hindi kailanman mapipigilan ni Miriela ang kanyang kaakit-akit na anak. Ngunit sa susunod na segundo, nanigas siya, hindi sumugod si Deila. Gising ka ba ng maayos kagabi, ina? Hindi sumubsob si Deila sa kanyang mga braso tulad ng nakasanayan. Sa halip, maayos niyang binaba ang kanyang palda, ibinaba ang ulo, at nag-curtsy. Halos hindi makapaniwala si Miriela sa lahat ng kanyang nakikita. Dahil sa paggaling, matagal na akong naninirahan sa annex at sa kasamaang palad ay hindi nakakapunta ng madalas upang magpahayag ng paggalang. Nais kong makipag-usap ng mas matagal sa iyo, ngunit sa kasamaang palad ay may aralin akong piano bukang liwayway. Naiintindihan ko. Mahigpit ang schedule ng mga aralin sa paglinang. Patawarin niyo po ang aking kababaan ng loob. Habang nagsasalita si Deila, bahagya siyang yumuko bilang paghingi ng paumanhin. Deila, hindi pa ba nagsimula ang kurso mo sa tamang pag-uugali? Sabi nila magsisimula ito sa susunod na linggo. Oo. Salamat sa iyong pag-aalala, ina. Lubos akong nasa sabik dito. Sa sandaling iyon, para bang nakita ni Miriela ang anino ng Iceland kay Deila. Napakalaki ng pagbabago kaya't nagsimula pa siyang manggapa. Sige na, huwag kang mahuli. Habang dumadaan si Deila sa isang katulong, biglang nahulog ang mga kahoy na nasa braso nito. Mag-ingat, huwag kang masaktan, huwag kang masyadong magpuyat. Napatigil ang serbidora na para bang nakita niya ang pinakamakakatakot na tanawin sa buong buhay niya. Opo, miss. Sa kabila ng hilagang pader ng Albia ay ang marangal na distrito kung saan nagtitipon ng mga maharlika. Muling nakangiti si Iceland kamakailan lang. Noong huli siyang nagtipon, mukhang sobrang nag-aalala siya. Matagal na akong nababahala tungkol dito. Obvious na ba talaga? Ayokong nais na mag-alala ka, pero karamihan sa mga problema ko ay naresolba na, kaya mas nakaka-relax na ako. Ang ganda naman yan. Narinig ko na madalas lumalabas si Miss Iceland sa labas ng maharlikang distrito para tumulong sa mga tao, at nag-alala ako. Ang nagsasalita ay si Arland, ang ikalawang anak na babae ni Count Belmild. Salamat sa iyong pag-aalala, Miss Arland. Sa totoo lang, dahil kailangan ng aking kapatid na si Deila ng isang guro sa Mahika, personal akong pumunta upang humanap, kaya medyo naging abala ako nitong mga nakaraang araw. Nang marinig ito, hindi maiwasan ni Arland na mabigla. Gaano kaya kalakas ang guro na personal na pinuntahan ni Iceland para humanap? Ang ibig mong sabihin, si Miss Deila, ngayon si Denise, ang ikalawang anak na babae ng House Beltos, ang nagsalita. Tama, kamakailan lang nakita ko si Deila sa ari-arian. Para siyang ibang tao ngayon kumpara noon. Kagandahang asal niya ay tulad ng isang tunay na babae. Narinig ko pa na kaya na niyang mag-cast ng isang star na Mahika ngayon. Sobrang taas ng tindig niya na ikinahiya ko, at naisip kong dapat mas magsikap pa ako. Lalong naging curious si Denise. Halos walang balita tungkol kay Deila na kumalat mula sa bahay Doplayo noon, kaya bakit biglang binanggit siya ni Iceland? Nakakita ka ba ng mahusay na guro sa Mahika? Oo, hindi halata ang kanyang katayuan, pero kahanga-hanga ang kanyang kakayahan sa pagtuturo. Noong huli, personal kong pinuntahan ng Belgreen Mercenary Company para kunin siya, at hindi nga nasayang ang effort. Nang marinig ang salitang mercenary, parehong nanginig ng husto sa kanilang mga puso sina Denise at Arland. Biglang ang naalala ni Arland na ang kasalukuyang head chef ng Belmold ay isang taong pinalayas ni Deila mula sa House Doplayon. Sinasabi na dahil sobrang init ng sabaw, napilitan siyang umalis. Ang demonyong pasaway na tyrant na yon. Ngayon hindi lang niya nabago ang kanyang ugali, naging isang star mage pa siya. Agad na naiintriga si Arland sa magic teacher na binanggit ni Iceland. Miss Iceland, maaari mo bang sabihin sa akin ang pangalan ng guro sa Mahika? Kung siya ang guro ni Miss Deila, tiyak na magiging kilala siya sa hinaharap. Gusto kong maalaala ang pangalan niya ng maaga. Naiintindihan ko, ang teacher na yon ay si Derek. Sa kabila nito, bagamat alam lang ni Derek ang kaunti sa marangal na kagandahang asal, marami pa rin siyang itinuro sa akin. Kung umaasa lang ako sa sariling pag-aaral, talagang magiging napakahirap yun. Kaya't nagturo ka ng sariling etikita, ang galing naman. Bahagi nito ay sariling pag-aaral, pero karamihan ay itinuro sa akin ni Derek. May mga naging mahirap ka bang bahagi ng nagtuturo ka sa sarili mo? Halos bawat hakbang ay mahirap. Salamat kay Derek, nagawa kong maging katulad ng ngayon. Naiintindihan ko.
Sa ilang sandaling iyon, ang tanging naiiwan sa isipan ni Mariela ay ang pangalan na Derek. Hindi niya matanggap. Ang mahalagang anak niya ay hindi na makakalayo sa tatlong pangungusap nang hindi binabanggit ang karaniwang tao na iyon. Hindi maintindihan ni Mariela kung ano ang ginawa ni Derek kay Dayla, pero malinaw sa kanya na hindi niya maaaring ipagpatuloy ito. Naisip pa nga niya kung ano ang susunod na mangyayari. Kamakailan lang ay naging napakabait ni Miss Dayla sa mga katulong. Sobrang lapit na siya ngayon. Kamakailan lang, si Miss Dayla ay naging sobrang maganda ang pakiramdam. Ang laki ng pagbabago sa loob lang ng ilang linggo. Kahanga-hanga ito. Dating nakikita ko lang ang ganitong uri ng aura kay Miss Aislinn. Naging tunay kang babae. Ngayon, parang isang may lola na rin si Miss Dayla, at lahat ito ay salamat kay Ginoo Derek. Pinanggako ni Mariela sa sarili na babaguhin niya ang lahat ng ito. Sa isang kisap mata, nag-aaral si Derek ng 3-star na mahika mag-isa. Pero sa kabila ng kanyang pambihirang talento, sa pagkakataong ito ay nakaharap siya sa isang malaking hadlang. Parang may nakatagong pinto lamang sa pagitan niya at maging isang 3-star na mago. Lumabas na ang mga aklat na ito ay isang sistemang buod ng Order School. At bilang isang tagapagturo mula sa Wild School, mas kailangan ni Derek na matuto sa pamamagitan ng aktwal na labanan. Bigla namang nagsalita si Reg mula sa likod niya. Pasensya na, hindi ko sinasadyang maistorbo ang iyong pagsasanay. Ano, ayos lang. Anong dahilan kung bakit nandito ka? Tungkol ito kay Dayla. May gusto rin akong sabihin sa'yo. Pero, ang libro sa iyong kamay ay isang 3-star na spellbook. Oo, ipinahiram ito sa akin ng Grand Duke. Nang marinig na ito ay ipinahiram ng kanyang ama, malinaw na nanlaki si Reg sa isang saglit. Kahit na hindi ko pa maabot ang antas na iyon ngayon, walang masama na pag-aralan ito ng maaga. Biglang naalala ni Reg kung paano niya gustong haminin si Derek noon, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Bigla siyang napawis ng malamig. Talaga namang kahanga-hanga ka. Kaya pumunta ka dito ngayong dahil sa isang bagay tungkol sa dalaga. Paano ko ba dapat sabihin? Alam mo ba kung ano ang gusto ng mga kabataang babae sa kanilang mga teenage years? Mula sa ekspresyon ni Reg, halatang gusto niyang humingi ng tawad kay Dayla. Parang pagbuberda, o kaya gumawa ng manika na kamukha niya talaga. Sa tingin mo magugustuhan niya yon? Agad na naisip ni Derek ang doll na ginawa ni Valerian. Hindi talaga pwede. Naging madilim ang mukha ni Derek nang tanggihan niya ito agad-agad. Sa tingin ko rin, at hindi ko naman sinabi na gagawin ko ito mismo. Kung iisipin ng mabuti, sobrang tangan yun. Dapat na tayong umalis ngayon, di ba, kung tapos ka na sa training. Sa pag-uwi pabalik sa palasyo, unti-unting nagkakalma ang damdamin ni Reg. Kahit ano paman, taos-puso akong nagpapasalamat sa iyo. Maganda ang naging atmosfera sa bahay kamakailan at nakatuon si kapatid na Valerian sa pag-aasikaso ng mga bagay sa teritoryo. Hindi nagsasalita si ama, pero ramdam mong kontento rin siya. Ganun ba, talagang mahirap basahin ang kanyang kabanalan, ang Haring Dukesa. Dapat maramdaman ito ng lahat sa ari-arian. Dapat ko ring tanggapin ang mga bagay na kailangang tanggapin, tama. Nagbabago ang mga tao, lalo na ang mga bata sa ganitong edad. Hindi ko alam kung hindi ko lang napansin o sadyang iniiwasan ko ito. Pero dahil nagbago na rin si Dayla, gusto ko ring subukan ang pagbabago ko. Utang ko lahat ng ito sa iyo, Derek. Tunay ngang salamat. Sa narinig ito, tahimik na bumaba ang ulo ni Derek. Mukhang medyo iba ang mahika ni Dayla. Napansin mo ba ang pagkakaiba? Pakiramdam ko parang nagpipinta siya. Doon lang napagtanto ni Derek na ang mga may lupa ay may angking karangalan pa rin. Pagdating sa pakiramdam ng mahika, may likas na agwat sa pagitan nila at ng mga karaniwang tao. Tama ka, ang gamit ni Miss Dayla ay ang Wild School na aplikasyon ng mahika. Ang Wild School. Nabalitaan ko na ito. Siguro kapag naabot niya ang isang antas, kahit na hindi na ako nagtuturo, magagawa pa rin niyang mag-imbestiga mag-isa. At kung talagang mangyayari yon, ang pakikialam ng guro ay mas makakaantala sa kanya. Naiintindihan ko, sa isang antas, laging darating ang araw na makikita niya ang liwanag ng hindi niya namamalayan. 2 buwan na mula nang magsimulang magbago si Dayla. Bakit may mga bulaklak dito? Akala ko namumulaklak ito ng maganda, kaya gusto ko sanang aipatong ito sa iyong buhok, kaya dala ko ito. Ang amoy ng bulaklak na ito ay sobrang bango, para bang sa loob ng 2 buwan na ito, hindi kailanman umalis ang tagsibol. Ngayon ay kaya na niyang gumamit ng isang star na mahika ng madali, at mas naging malapit na rin siya sa mga kawani. Namimiss ko ng sobra ang mga panahong iyon. Lahat ito ay salamat kay Derek. Nagtataka ako kung bakit sobrang saya mo ngayon. Kaya ngayon ay araw ng klase ng mahika. Mukha ba akong masaya? Kailangan kong aipatong ng maganda ang bulaklak sa iyong buhok. Bigyan mo lang ako ng isa sa mga natitirang bulaklak. Dadalin ko ito kay Derek. Pero di nagtagal, ang bulaklak na balak niyang ibigay kay Derek ay bumagsak ng mabigat sa lupa. Ang batang naghihintay ay nabigla sa isang biglaang balita. Ang kanyang mga mata ay nagsimula ng umapaw ng luha. Ano ang ibig sabihin niyan, Derek? Nakatayo sa tabi ni Derek si Valerian na dapat sana ay namamahala sa mga bagay-bagay sa teritoryo. Gaya ng narinig mo, sa kalagayan ng dalagang iyon, wala na akong maituturo pa sa iyo. Sa simula pa lang, nagbabago na ang mga panahon. Walang-walang hanggang taglamig at hindi rin magtatagal ang walang hanggang tagsibol. Bumalik ang oras sa ilang saglit na nakaraan. Malamang napansin din ng iyong Haring West ang katotohanan na si Miss Dayla ay kabilang sa Wild School at may malakas na personal na tatak. Kung magpapatuloy akong makialam, sa halip ay masisira ko ang kanyang mga pakpak. Naiintindihan. Sa ngayon, wala rin akong dahilan para panatilihin ka sa ari-arian.
Tama ka. Matapos ang maikling katahimikan, sa wakas tumayo ang Haring Dukha mula sa kanyang upuan. Salamat sa iyo, maraming bagay ang nagbago, at sa wakas ay maaari nang lumaki ang aking anak. Matagal ko nang iniisip ang tungkol sa teritoryo, pero hindi ko pa nagampanan ang aking tungkulin bilang ama. Ngayon, maaari na akong maging payapa. Kailan ka balak umalis? Narinig ko na darating si Miss Islan sa ari-arian sa lalong madaling panahon at pagkatapos ay babalik sa Elbes. Plano kong umalis sa kanyang karwahe noong oras na yon. Naiintindihan ko. Ibabalik mo na ang susi ng aklatan ngayon. Ibabalik ko ang aklat na binabasa ko sa tamang lugar saka ibibigay ang susi sa pamamagitan ng kitiwala. Huwag na nating gawing komplikado pa. Ibalik mo na ang susi. Agad na naintindihan ni Derek ang ibig sabihin ng Grand Duke at ang tingin niya ay bumaba sa spellbook sa kanyang bewang. Kung wala nang iba, mag-alis na. Ang ibig sabihin ng Grand Duke ay malinaw, ang tatlong bituing spellbook sa baywang ni Derek ay isang regalo para sa kanya. Hindi nila ito binanggit, nagkaintindihan sila ng walang salita. Nagbigay si Derek ng pagbati sa Grand Duke at naglakad palayo sa silid-aralan. Sa pasilyo sa labas ng silid, nakatayo si Deila at naghihintay buong oras. Bigla kang lumabas at ngayon bigla mong sinabing aalis ka. Hindi alam ni Derek kung gaano katagal nang nakatayo si Deila doon. Alam kong maaaring hindi ka makikinig pero kailangan ko pa ring sabihin ito. Talaga bang kailangan mong umalis? Hindi ka ba pwedeng umalis nang marinig ang pakiusap ni Deila? Tumigil sandali si Derek. Babalik ako sa pagiging mandirigma tulad ng dati at magpapatuloy din ako sa pagsasanay sa mahika. Hanggat patuloy na nagpapahusay si Miss Deila sa kanyang lakas, kapag nagdebo ka na sa mataas na lipunan, tiyak na mapupunta ka rin sa Elbes. Pagdating ng panahon, magkikita tayo muli. Kapag medyo tumaas na ang antas ko, matuturuan kita ng mga bagong bagay. Ang nakakainis mo, lagi mong pinipigilan na makapagsalita ako. Noong gabing iyon, muling bumalik ang bangungot ni Deila matapos ang mahabang panahon. Ang mga matalim na tinig na minsang pinigilan ni Derek at ang mga masamang ngiti muling naghahanap sa kanya. Kahit na isa na siyang isang star na mangkukulam, kahit na natutunan na niya kung paano dapat magdala ng sarili ang isang may lupa, para pa rin siyang batang nalilito. Parang dati, muling nagpakita si Derek, muling nagising si Deila mula sa bangungot. Umupo siya ng basa sa pawis na malamig, dumaloy ang liwanag ng buwan sa naglalagas na kortina at bumahos sa madilim na silid. Kaya pala panaginip, hingal na hingal si Deila, pilit binabawi ang hapding dulot ng panaginip. Miss, ayos ka lang ba? Nang marinig ang sigaw, agad na pumasok ang katulong. Nakakarinig lang ako ng napakalakas na tunog. May nangyari ba? Biglang pumasok sa isipan ni Deila ang isang naisip nang makita niya ang alalay. Uuwi si Derek dahil wala na siyang dahilan para manatili dito. Kaya ano kung magkalat siya ng gulo tulad dati? Naalala ni Deila ng malinaw, sinabi ni Derek na nasa kamay niya ang inisyatiba. Miss, ayos ka lang ba talaga? May nararamdaman ka bang hindi maganda kahit saan? Nakatingin ang katulong kay Deila, pati ang boses niya ay nangangatog. Sa ngayon, matindi ang pag-aatubili ni Deila. Kung gagawin niya ang isang malaking gulo ngayon, maaaring manatili si Derek. Sa huli, nagsalita pa rin si Deila. Ayos lang. Mabuti naman ako. Dahil bigla niyang naisip kung sisirain niya ulit ang lahat, ibig sabihin ay personally niyang ibabaliwala ang lahat ng ginawa ni Derek. Kahit aalis si Derek, hindi niya hahayaang gawing biro ang mga pagsisikap niya. Sa isang kisap mata, dumating ang araw ng paghihiwalay. Huminto sa pasukan ng LBS o sa distrito komersyal. Mas maginhawa ang distrito komersyal. Salamat sa pag-aalaga sa akin. Magpaalam na kayo, malapit na tayong umalis. Nang marinig si Iceland, hindi mapigilan ni Derek na bumaling pabalik para tumingin. Hindi tulad nung una siyang dumating, ngayon halos lahat ng mas batang henerasyon ng pamilya Doplian ay naroon upang paalisin siya. Talaga bang aalis ka na ngayon? Kailangan ko nang bumalik sa pinanggalingan ko. Hindi naging madali ang buhay sa ari-arian na ito. Nagpersige ka nitong mga nakaraang araw. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, makipag-ugnayan ka sa akin, basta kaya ko, tutulungan kita. Maraming salamat. Matapos magnod ang dalawa sa isa't isa, ibinaba ni Derek ang ulo niya at ibinalik din ang Lee. Nang itinaas niya ang ulo, tumingin siya sa nag-iisang tao sa crowd na hindi nagsalita. Deila nakataas bahagya ang kanyang baba, matigas na nakatitig kay Derek. Bakit ganito ang tingin mo sa akin? Akala mo mag-iiyak at hihingi na huwag kang iwan, huwag mong maliitin. Hindi na ako bata. Ang makapagturo kay Miss Deila ay isang karangalan para sa akin. Kahit hindi mo pwedeng sabihin ng hayagan at buong pagmamalaki na ako ang iyong guro sa labas, huwag mo namang kalimutan ang mahika na itinuro ko sa iyo. Pasensya na, pero sasabihin ko ng hayagan at buong pagmamalaki na ikaw ang aking guro. Kahit gusto mong manatiling hindi napapansin, hindi mo kontrolado yon. Sa huli, ikaw ang guro ng kamanghamanghang si Miss Deila. Akala ni Deila na sisigat si Derek sa kanya, ngunit tinitigan lang siya ni Derek ng tahimik. Mas lalo siyang nakaramdam ng masama dahil doon. Huwag mong hayaan na marinig ka bilang isang mandirigma. Ayos lang ako, pero binuot ng Deila, mangyaring alagaan mo ang iyong sarili. Wala akong dapat ikabahala. Ako ay isang ganap ng matanda. Kaya ko nang alagaan ang sarili ko ngayon. Nang marinig yon, muling bumalik sa isipan ni Derek ang isang lumang alaala. Isa na akong matanda. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Noong umalis si Kadia, sinabi ni Derek ang parehong salita, ngunit hindi nakaramdam ng ginhawa si Kadia. Sa halip, yumuko siya, mas nag-alala, at niyakap siya ng mahigpit sa kanyang mga braso.
Noong panahong iyon, maikling bulong ni Kadia sa kanyang tainga, ngunit hindi niya ito naintindihan noon. Ngayon habang tumatagal ang mga taon, nagkaroon siya ng sarili niyang disipulo. Nang makita niyang ipagmamalaki ng kanyang disipulo ang sarili at sabihin na siya ay lumaki na, sa wakas ay naintindihan niya. Ang batang babae ay masyadong bata pa, ang daan sa harap ay masyadong mahaba, ang mga pagsubok ay masyadong marami pa siyang pagkalito at sakit na daraanan. Sa alon ng buhay, ang batang tinawag niyang matanda na ay sa katotohanan ay sobrang marupok kaya't ibinalik ni Derek sa kanya, salita sa salita, ang sinabi ng kanyang sariling guro noon. Miss Deila, hindi mo kailangang maging matanda agad. Nang marinig yun, biglang lumaki ng husto ang mga pupil ni Deila, pagkatapos ay sinuntok niya ng mariin ang labi niya. Pinipilit niyang pigilin ang emosyon, ngunit sa huli, hindi niya mapigilan ang mga luha, tinitigan lang siya ng tahimik, namumula ang mga mata. Nang makita na hindi na marami pang oras, sa wakas ay itinago na ni Deila ang nararamdaman. Derek, Palem. Hinayaan ng babae na bumagsak ang mga luha, ngunit ngumingiti siya habang nagpaalam sa kanyang mentor. Malapit na siyang pumunta sa mundo ng lipunan sa Elvis, kaya maaari ring magpaalam sa kanya si Derek ng mahinahon. Magkikita tayo muli sa Elvis. Hindi nagtagal, dahan-daang huminto ang karwahe sa pamilihang distrito ng Elvis. Nang binuksan ni Derek ang pinto ng taverna, may isang blondeng babae na binubugbog ang isang chubby na batang lalaki. Hindi ba ito si Derek? Sa wakas nakabalik ka na. Hindi nagsalita si Derek, ngumiti lamang siya ng bahagya, nasa lugar siya kung saan siya nararapat. Hindi ito kasing sarap ng Chow of Noble, pero ito ang honey mead na gusto mo. Ako ang bahala sa inumin pang tanggap, salamat. Lagi ka bang ganito ka magalang? Bakit pagkatapos mong manatili sa mga noble ng ilang sandali, mas naging awkward ka pa? Paano mo, bilang guro ng mahika, napilitan ng mga noble na magpakabait ng ganito? Sabihin mo na, trabaho lang iyon, walang dapat pag-usapan. Para kang nagmamay-ari na parang isang noble. Ano ba ang nangyari? Sasabihin mo sa akin hindi ka magbabayad ng kahit isang piraso ng laman. Parent, tama na. Para na akong pinagtrabahuhan hanggang mamatay. Dahil wala dito ang taong ito, lahat ng misyon nitong mga araw ay nasa akin lang. Pero salamat doon, siguro'y kumita si Derek ng malaki, di ba? Ang magbayad ng bill ay dapat nakakapagpasaya, ha? Kumpara sa sahod, may nakuha akong mas mahalaga. Inilapag ni Derek ang spellbook na nakuha niya mula sa Grand Duke sa harapan nila. Ito ba ay isang 2-star na spellbook? Talagang binigyan ka ng mga may lupa ng ganitong kamahal. Hindi ito 2-star, 3-star. Hindi mo ba ito ninakaw? Kung mahuli ka, mawawala ang ulo mo. Kaya ano kung ninakaw ko ito? Iyan ay isang aklat ng mahika na may 3 bituin. Derek, saan mo ito nakuha? Pupunta rin akong manghihiram. Hindi ko ito kinuha. Binigay ito sa akin ng Grand Duke. Magbibigay ka kaya niyan sa isang karaniwang tao. Derek, nagkaroon ka ng bahagyang hangin ng pagiging marangal at natutong magmayabang. Matagal nang pinagdaanan ni Derek bago niya napaniwala silang dalawa na ang aklat ng mahika ay tunay na regalo mula sa Grand Duke. May mga bagong trabaho ka ba nitong mga nakaraang araw? Isang araw ka palang bumalik at gusto mo nang tumanggap ng trabaho. Mas maaga mong simulan ng ganitong uri ng pagpatay, mas maganda. Matapos manatili ng matagal sa isang aristokratikong pag-aari, naging tamad na ang katawan ko. Huwag mag-alala. Sa grupong ito, hindi kailanman sapat ang mga may mataas na ranggo. Hindi magkukulang ang mga misyon. Kaya ayusin mo na agad para sa akin, mas maganda kung yung pwede tayong umalis bukas. Maagang kinabukasan, sa ayos ng kapitan, sina Derek at Pereng ay nagsimula ng isang misyon upang puksain ang mga mahiwagang hayop. Habang wala si Derek, nag-iisa si Perren, isang archer, sa pagganap ng mga misyon at nakaranas ng maraming paghihirap. Pero ngayon na bumalik na si Derek, sa wakas ay hindi na niya kailangang mag-alala tulad dati tungkol sa kakulangan sa lakas ng apoy. Pero ang nakapagpa-surprise kay Perren ay si Derek, na bagong balik, ay talagang workaholic. Sa isang araw lang, nakagawa sila ng sunod-sunod na mga misyon. Sa mga panahong ito, sobra siyang napapagod at madaling nakakatulog ng tulog na tulog gabi-gabi. At si Derek, gaya ng dati, naghahanap ng isang walang tao na sulok at ipinagpatuloy ang pagsasanay ng 3-star na mahika. Sa pamamagitan ng mga totoong laban na ito, malinaw na napalalim ang pagkaunawa ni Derek sa 3-star magic. Hindi na ito ang panandali ang pakiramdam na hindi niya maabot dati, ngayon, tunay na niyang narating ang hangganan ng 3 bituin. Ngunit ito mismo ang threshold na nasa harap niya na muling nagdulot kay Derek ng kabiguan. At hindi tulad ng 2-star na mahika, ang lakas ng 3-star na mahika ay malaki ang pagtaas. Sa tuwing nabibigo si Derek sa kanyang pag-arte, matindi ang epekto ng backlash sa kanya. Nakabisado na niya ang karamihan sa mga 2-star na spell, pero para sa isang karaniwang tao, ang threshold ng 3 stars ay nananatiling sobrang taas. Sa kabila nito, hindi pa rin tumitigil si Derek. Malinaw niyang naintindihan na kahit gaano kagaling ang talento mo, kung walang paghihirap na ibinibigay, hindi ka makakakuha ng resulta. Tahimik na dumaan ang oras na parang ganito, at sa oras na naging mahusay si Derek sa paggamit ng 2-star na mahika, bumaba na rin ang unang ni LBS na niebe. Sobrang lamig, paano naging ganito kalamig ang panahon ngayon, ang saya ng pagiging bata, at talagang pumunta ka pa sa Kent Mountain sa ganitong panahon. Sino ang mag-aakala na magiging ganito ang kalalabasan? Magpapainit muna ako dito sandali bago umalis. Sa ganitong panahon, siguro kayo lang ang tatangkang lumabas para sa mga misyon.
Habang nagsasalita ang kapitan, iniabot niya ang dalawang mainit na tuwalya. Kinuha nila ang mga tuwalya at pinunasan ng dugo sa kanilang mga mukha. Salamat, pakiramdam ko ay nakaligtas na rin ako sa wakas. Nagpuyat ka ng husto. Magpahinga ka ng maayos bukas. May isang misyon na swak kay Derek. Swak na swak ba para sa akin? Isang proyekto na parehong madali at maganda ang bayad, pero medyo abala lang. Ito ay isang misyon na tinanggihan ng Rohil Mercenary Company sa kanlurang distrito, at ang kliyente ay ang sambahayan ni Count Belmild. Gusto nila ng isang karaniwang tao na pwedeng makasama sa mga maharlika sa paligsahan sa Mahika. Sa madaling salita, gusto nila ng punching bag. Hanggat pumunta si Derek doon at kumuha ng ilang spell, makakakuha siya ng malaking gantimpala. Ngunit sa sandaling ito, hindi pa alam ni Derek na si Arlon, isang kakilala ni Iceland, ang nag-post ng misyon. Kaya sino ang makakatunggali ko ngayon? Para magprakti ng panlimang magic ngayong araw, partikular kong inarkila ang isang karaniwang tao bilang aking kalaban. Naglakbay ka pa mula sa Hilaga papuntang LBS para magamit ko ang magic para manakot ng mga karaniwang tao. Dapat ganito ang pagsasanay sa laban. Nakausap na natin ang karampatang kabayaran para sa karaniwang tao. Pwede kang mag-cast ng magic hanggat gusto mo. Sa huli, wala namang iba kundi pambubuli sa isang karaniwang tao, pero nag-aarteng isang may-ari ng angkan. Pero sa pagkakataong ito, kumuha tayo ng isang karaniwang tao na marunong gumamit ng isang star na mahika, kaya hindi parang wala silang kakayahang makipaglaban. Pero malapit na akong maging isang 2-star na mangkukulam. Hindi basta-basta ang agwat sa pagitan ng isang star at 2 star. Miss Arlon, kung tunay mong iginagalang ang iyong kalaban, mangyaring ibigay mo ang lahat. Hindi ba yon ang tamang pag-uugali na dapat taglayin ng isang training field? Di nagtagal, nakatagpo ni Arlon na dinala ng kanyang guro ang kanyang kalaban sa paligsahan ngayon. Sobrang bata niya, ikaw ba ang makikipagpaligsahan ko ngayon? Nang marinig yon, tumayo si Derek at bumunot sa kanya. Hello, ang pangalan ko ay Derek. Sa ilang kadahilanan, naramdaman ni Arlon na parang pamilyar ang pangalang Derek. Sige, tumuloy na tayo sa Marshall Platform. Nakita ang suot ni Derek, naramdaman ni Arlon na hindi siya mukhang isang mangkukulam. Ngunit dahil sa paulit-ulit na paghimok ng guro ng Mahika, kailangan niyang sumama kay Derek sa platform. Sa pamamagitan, naiintindihan mo ba ang pangunahing etikete sa paligsahan ng Mahika? Nabalitaan ko na, pero alam ko lang ang pinakapangunahing bahagi. Mabuti, labanan mo ng buong lakas. Magtatapos agad ako. Sa totoo lang, ayaw ni Arlon na gumamit ng Mahika para manakot ng mahina, kaya plano niyang gumamit ng shockwave para mabilis na matambos si Derek mula sa platform. Pwede bang itanong, hanggang saan ang gusto mong marating ko kapag sinabing magpigil ng buong makakaya ko? Nagulat si Arlon. Anong klaseng walang kwentang tanong ito, hanggang saan ako dapat magpumilit para maging tunay na kapakipakinabang sa pagsasanay ni Miss Arlon? Nang sinabi ni Derek ito, kahit ang guro ni Arlon sa Mahika ay hindi na makapagsalita kundi tumango na lang ng walang magagawa at napailing si Arlon sa platform. Sadyang niloloko mo ba ako? Sinasabi ko na, labanan mo ng buong lakas. Naiintindihan mo na. Susunod na sandali, isang liwanag ng Mahika ang sumiklab sa kamay ni Derek. Sa mga mata ni Arlon, nakakabilib na maabot ni someone na sobrang bata pa ang isang bituin, ngunit bilang isang karaniwang tao, masyado siyang mayabang. Kaya sa laban na ito, kailangang malinaw niyang ipakita kay Derek na may hangganan ang pagitan ng mga karaniwang tao at mga may lupa na hindi mo maaaring lampasan. Pinili niya ang spell na shockwave na isang star, karaniwang ginagamit sa mga laban kung saan masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng dalawang panig at agad na maaaring mapagpasyahan ang resulta. Ngunit biglang lumiit ang magkabilang pulang mata ni Derek at agad na naramdaman ni Arlon na may nangyayari. Ang shockwave ay walang nakikitang anyo, kailangan mong maramdaman agad ang Mahika upang matukoy ang sakop nito. Hindi lang ito nangangailangan ng malakas na pakiramdam sa Mahika, kundi pati na rin ang katawan na sapat na mabilis para makaiwas. Sa sandaling iyon, sandaling nawala sa isip ni Arlon at agad niyang tumaas ang pagtatasa kay Derek sa kanyang isipan. Miss Arlon, paparating na ang susunod na atake. Isang puot ng galit ang umusbong sa dibdib ni Arlon. Kaya may kasanayan ng kayabangan nitong bata, ngunit hindi ibig sabihin nito na mawawala ang agwat sa pagitan ng mga karaniwang tao at mga may lupa. Ang ikalawang pagpili ni Arlon na spell ay Ice Arrow. Hindi katulad ni Deila, nakakasimula palang matutong mag-magic, ang mga Ice Arrow na nabuo ni Arlon ay mas dalisay sa kalikasan at mas matalim ang talem. Sa ilalim ng kanyang kontrol, ang dosenang ice arrows ay umiikot at sumasayaw sa hangin na parang mga buhay na nilalang. Simple lang ang kanyang iniisip, dahil gusto mong umiwas, gagamitin ko ang mga numero para pilitin kang walang mapuntahang takbuhan. Pero ang ikinagulat ni Arlon ay isang simpleng magic arrow lang ang pinakawalan ni Derek. Sa sumunod na segundo, biglang lumaki ang mata ng dalagang marangal na ito dahil lahat ng 12 dosenang ice arrows na kanyang pinakawalan ay naputol sa dalawa ng hindi kapansin-pansing magic arrow na iyon. Nang makabalik si Arlon sa sarili, nakabaon na sa lupa sa kanyang mga paanan ang magic arrow ni Derek. Hindi siya makapaniwala. Isang karaniwang tao ay kayang kontrolin ng Mahika ng ganoong kalinaw.
Nakita ng guro ni Arlant na sa antas ni Derek, kahit sa mga karaniwang tao, siya ay kabilang sa pinakamataas. Hindi basta-basta pwedeng balewalain si Derek, ang kanyang sabi na veteran na mandirigma ay hindi pahayag lang. Sa dalawang palitan, lubos na naintindihan ni Arlant na hindi pwedeng basta-basta siya harapin. Habang nananagwi ng isang pananalitang pang-akademya, pinalapad ni Arlant ang distansya at muling ginamit ang isang star na mahika. Sa pagkakataong ito, naging seryoso ang kanyang mukha habang pinili niya ang elementong apoy. Napansin din ni Derek na nagbago na siya ng taktika. Hindi na niya sinusubukang tamaan siya ng eksakto. Ibig niyang wasakin ang buong Marshall platform. Mula sa pananaw ng isang may lupang mago, napakalakas ng kakayahan ni Arlant na mag-adapt. Sa sandaling natapos ang kanyang pag-awit, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kanang kamay. Hindi tulad ng mga dosenang araw ng yelo kanina, ang bilang ng mga araw ng apoy na bumuo ngayon ay malamang nasa daan-daang. Ito ang dahilan kung bakit mas malakas ang mga maharlikang mangkukulam kaysa sa mga karaniwang tao, umaasa lamang sa kanilang reserbang mahika at lakas ng apoy. Maaari nilang supalan ng mga karaniwang tao sa parehong antas. Agad na naisip ni Derek na sa ganitong proteksyon, wala na siyang paraan para makaiwas. Hindi siya nag-atubili, agad niyang ginamit ang kanyang mahika, buong lakas na inilatag ang kanyang depensa, at hinarap ng buong tapang ang buong salvo. Sa kabutihang palad, ngayon ay isang 2-star na mangkukulam na si Derek, kung hindi ay maaaring nauntog na siya sa pagkakataong yun mag-isa. At matapos gumamit ng napakaraming mahika ng sabay-sabay, hindi nagpakita si Arlant ng kahit anong senyales ng pagod. Tanging pagkatapos tumigil ang pagbomba, binitiwan ni Derek ang barrier na kanyang pinanatili. Ngunit sa mismong sandaling iyon, napansin niya ang napakaliit na pag-ikot ng mahika kaya ang mga palaso ng apoy ay pawang mahina lamang. Ang totoong paraan ng pagpatay ni Arlant ay isang yelong sibat na lihim niyang pinagsama-sama habang nakaharang ang usok at apoy sa paningin. Sa kanilang distansya, wala nang oras si Derek na tumakbo o magtayo pa ng panibagong harang. Kailangan niyang aminin, talagang isang henyo si Miss Arlant. Sa isang saglit, pinilit ni Derek na ilabas ang maximum ng isang bituin na spell light burst. Ang malakas na liwanag ay agad na nilamon ng paningin ni Arlant. Sa ganitong kalagayan, tanging ang instinct lang ang makakatulong sa kanya na mapanatili ang katatagan ng katawan. Pero laban sa isang karaniwang kalaban, malinaw na ang magiging resulta sa oras na ito. Muling pinayuhan ni Arlant ang sarili, manatiling kalmado, makinig sa tunog, muling maibalik ang ritmo. Pero kahit na ginamit niya ang pandama sa mahika upang iwasan ang atake ni Derek, hindi pa rin siya nakarinig ng kahit anong ingay. Agad na naisip ni Arlant na ginamit ni Derek ang isang spell na panlabo na maaaring harangan ang tunog. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, halos nakabawi na rin ang kanyang paningin. Umaasa sa mahina na daloy ng mahika sa hangin, muling umiwas si Arlant sa magic na palaso ni Derek. Hindi niya matanggap ito. Ang batang ito ay may sobrang nakakatakot na karanasan sa laban. Nagsimula pang magduda si Arlant na hindi niya naiwasan ang huling palitan. Sa halip, pinipigil ni Derek ang kanyang sarili, pinipilit siyang lampasan ang kanyang mga hangganan sa isang malupit na paraan. At tulad ng inaasahan niya, sa mismong susunod na segundo matapos gumaling ang paningin niya, dalawang magic na palaso ang pinakawalan ni Derek ng sunod-sunod. Sa ganitong presyon, agad na nakapag-deploy si Arlant ng depensa gamit ang mahika. Habang papalapit na siya upang mag-ipon ng mahika para sa counter-attack, biglang lumapit si Derek. Sa halip, ito ang paboritong laro ni Arlant, ang mabilis na pagbato ng magic. Sabi niya sa sarili, basta makapagsimula siyang atake sa sandaling lumitaw ang magic sa mga daliri ni Derek, matatapos na niya ang laban. Ngunit ang ikinagulat ni Arlant ay parang walang palatandaan si Derek na nagsimula ng mag-cast. Hanggang sa maitanim niya ang mga paa niya, wala nang kahit na anong bahid ng magic sa kanyang mga daliri. Sa sandaling iyon, labis na nagulat si Arlant, mali ba ang aking paghuhusga, ngunit sa sumunod na segundo, sumabog ang kuryenteng nagmula sa ilalim ng mga paa ni Derek. Malinaw na ito ang isang star na spell na nagpapakita ng enerhiya. Pero ang punto ng pagcast ni Derek ay hindi ang kanyang mga daliri, kundi ang kanyang mga daliri sa paa. Sa kabila nito, pinaganya pa rin ni Arlant ang magic sa pinakamabilis na oras at tinanggihan ang atake. Kung hindi dahil sa kanyang halos perwersong bilis ng reaksyon, ngayon lang sana siya natalo. Kahit ang guro niya sa mahika ni Arlant ay hindi maiwasang purihin siya sa loob. Parang wild school na, pero hindi mo talaga mabasa ang galaw niya. Sa pananaw ng isang akademya, mas lalo pang hindi maintindihan. Talagang ikaw ay isang kawili-wiling bata. Sa totoo lang, noong una ay medyo minamaliit kita. Dahil noon nakala ko isa kang taong pwedeng magyabang lang. Habang nagsasalita siya, unti-unting lumapit si Arlant kay Derek. Kahit halatang hindi pa tapos ang laban, bigla siyang bumaba ng ulo kay Derek ng may seryosong paggalang. Salamat sa pagtuturo sa akin ng isang napaka-interesanteng bagay. Isang bahid ng pag-iwas ang kumislap sa mata ng babae. Ganyan mo ba ginagawa? Matapos makita ito ng isang beses, ginaya niya ang paraan ni Derek sa pagpapalabas ng mahika. Ang paggamit ng hindi karaniwang paraan ng pagmamanipula ng mahika upang manalo laban kay Derek ay hindi matalino. Sa pagbabago ng daloy ng kanyang mahika, direktang pinangunahan ni Derek ang kidlat ni Arlant at binago ang direksyon nito, pinilit siyang tularan ng wild school. Kapag nauunawaan mo lang ang ibabaw, mapagsasamantalahan ka lang sa huli. Arlant, na hindi pa rin ito napapansin, biglang nagbago ang ekspresyon nang makita niya ang galaw ni Derek.
Pagtatangkang gumanti sa pamamagitan ng pag-utang sa mahika ng kalaban, ito ang kauna-unahang beses na nakita niya ang ganitong estilo. Habang pinapanood si Derek na unti-unting umaabante, naramdaman na ni Arlant na hindi na niya kayang saluhin ang susunod na alon. Ngunit bigla na lamang, isang malakas na kampana ang tumunog mula sa labas ng larangan. Lumipas na ang 10 minuto ng paligsahan, kaya't itinuring na draw ang resulta. Nang tumunog ang kampana, pinigilan din ni Derek ang spell na kanyang ilalabas. Nagsikap ka. Parang walang nangyari, kalmado at nagbigay galang si Derek. Pero alam ni Arlant na hindi talaga draw ngayon. Nawalan siya. Mula noon, malinaw na nagbago ang pag-uugali ni Arlant kay Derek. Kahit na nananatili siyang mataas ang tingin sa sarili, mayroon naman siyang kaunting respeto. Isa kang kahanga-hangang mangkukulam. Miss Arlant ang nagsasabi niyan. Hindi pa ako nakakakita ng reflexes na katulad sa iyo. Sa paraan ng iyong itsura, naiintindihan mo ang mundo ng mga may lupa. Narinig ko na ipinanganak kang karaniwang tao, pero sa lakas mo, sigurado akong nagsumikap ka upang mabago ang iyong sarili. Kailangan kong mabuhay bilang isang kawal, kaya kahit ayaw ko o hindi, kinailangan kong matuto. Hindi na kailangang magpakababa pa. Humahanga ako sa mga taong handang magporsige. Pero yung matandang guro ng mahika sa likod ko, hindi siya masyadong gusto sa'yo. Mas mabuting huwag mo siyang gambalain. Maraming akong natutunan dahil sa'yo. Sa susunod na laban natin, baka makagawa tayo ng mas magandang resulta. Sa lakas mo, hindi na kailangang mag-alala. Siyempre, yung mga walang kwentang klase, hindi karapat-dapat na maging kalaban ko. Ang totoong gusto kong talunin ay, bigla ang lumitaw sa isipan ni Arlant ang isang pamilyar na mukha, si Iceland Eleanor Doplian, ang kalaban na hindi niya kailanman matatalo kahit ilang ulit pa silang magtagpo. Nang naaalala siya, hindi mapigil ang magpikit ng mata ni Arlant ng masikip. Hindi niya namamalayan, muling bumaba ang lamig sa kanyang salita. Pwede kang umuwi muna. Kung kailangan mo ulit ng tulong sa hinaharap, maaari kang magpadala ng tao para hanapin ang kapitan ng Beldrin Mercenary Company. Tuwing naiisip niya si Iceland, hindi maiwasang maging malamig ang tono ni Arlant. Pero bigla niyang napansin, si Derek ng Beldrin Mercenary Company, parang narinig na niya ang pangalang ito ng higit sa isang beses. Sa sandaling iyon, biglang naalala ni Arlant na sa huling salon, nabanggit ni Iceland ang pangalan ng mercenary, ito ay si Derek. Naisip niya yon, biglang napalabas ang kanyang mga mata. Posible bang magkaibigan ka pala ang nagturo kay Daniela ng one-star magic? Sa pagkakataong ito, hindi na inalintana ni Arlant ang noble decorum. Dali siyang mabilis na umakyat at direktang hinawakan ng kamay ni Derek. Medyo nagulat din si Derek. Bakit siya biglang ganito ka-emosyonal? Ikaw ba talaga, ang mercenary na nagturo kay Daniela ng magic? Kailangan kong manatili sa tirahan ni Arlant hanggang gabi. Sasabihin ko na lang ng diretso, basta mapanalo ko si Miss Iceland, handa akong gawin ang kahit ano. Ang tinutukoy mo, si Miss Iceland mula sa pamilya ng Doplian, oo, hindi pa siya nakaabot sa 2-star. Gusto kong umangat agad sa 2-star kaysa sa kanya, kahit hindi ko magawa, gusto ko lang siyang matalo kahit isang beses sa susunod naming laban. Talaga namang kahanga-hanga ang iyong competitive drive. Pang-akit sa kompetisyon, mukhang naitago ko ng maayos. Marahil ngayon ay basta na lang ito sa pagiging mapagkumpetensya, ngunit noong nakaraan, para lamang matalo siya, ginamit ko pa ang ilang kasuklam-suklam na paraan. Nang marinig yon, nanahimik si Derek, hindi ito ang tamang sandali para siya ay makialam. Ang inggit ay pangit at pangit. Naging inggit din ako kay Iceland, ngunit nakakatawa ang kinalabasan. Kahit na sinasabi ko ang mga masama tungkol sa kanya sa likod niya o pinapansin ang kanyang mga mali, sa halip na magalit sa akin si Iceland ay naintindihan niya ako at pinatahan ako. Bakit mo ako sinasabi lahat ng ito? Inilalantad ko ang aking kahinaan upang makita mo ang aking katapatan. Siyempre, mayroon din akong ilang tanong na nais itanong sa'yo. Sige na, dahil kasama ka na sa pamilya Doplian, alam na alam mo kung gaano kalakas talaga si Iceland. At nakita mo na rin ang aking lakas kanina, kaya nagtatanong ako, ano ba talaga ang kailangan kong gawin para matalo si Iceland? Malinaw na lagi akong nakatago sa anino ni Iceland. Nang marinig ang tanong na ito, tahimik din si Derek. Matagal siyang nag-isip bago ibigay ang kanyang sagot. Tunay na kahanga-hanga ang lakas ni Miss Iceland, pero mahusay ka rin, Miss Arlant. Kaya hanggat patuloy mong pinapahusay ang iyong lakas, sa kalagitnaan, biglang huminto si Derek. Sinasabi nila na ang mga mata ang daan papunta sa puso, at maliwanag na hindi narito ang dalaga sa harap niya para makinig ng mga pabulong na salita. Sa mga mata ni Arlant, tanging katotohanan at sinseridad lang ang makikita. Doon lang niya ipapahayag ang kanyang tunay na damdamin sa isang bastos na sundalo, gaya ng tawag niya rito. Sa ganitong pagkakataon, ang pagsasabi ng walang kwentang paggalang ay magiging insulto sa kanya. Tumingin si Derek sa mata niya sandali, saka sa huli ay nagsalita, hindi ka mananalo, hindi kailanman. Karaniwan, may dalawang posibleng reaksyon lang sa ganitong salita, kaya't nakatutok ang mata ni Derek sa mukha niya. Kung siya ay magalit ng walang katwiran, agad na siyang aalis at hindi na babalik pa. Kung siya ay masasaktan, mananatili muna si Derek upang alagaan siya. Pero ang sagot ng babae ay, kahit na ganoon, gusto ko pa rin manalo. Wala man lang pumikit sa mukha ni Arlant. Doon lamang naintindihan ni Derek. Marahil narinig na niya ang sagot na ito ng higit sa isang beses. Hindi mo man lang tinuruan ng kilalang Daniela na maging isang star na mangkukulam. Kung ikaw, sigurado may paraan kang mapapalaya si Iceland, di ba? Hindi naman na walang paraan para subukan, pero bago yon, may dalawang bagay akong hindi pwedeng pakawalan.
Nang marinig ito, muling ibinalik ni Arlant ang marangal na postura. Ngayon makakapag-usap na tayo ng maayos. Ano-ano ang dalawang bagay na iyon? Una, alam mo ba kung anong paraan ang ginamit ko para turuan si Miss Deila noon? Hindi estilo akademya si Derek, ni hindi siya nagkakaroon ng anyo ng isang mentor. Kung ikukumpara sa isang pasyente at mapagkalingang guro, mas parang isang sundalong misyon ang kanyang paraan. Hindi siya dumaan sa mahinahong paraan. Pinili niya lamang ang pinakamabisang paraan na available sa oras na iyon para maabot ang layunin. Hindi ko alam ang mga detalye, pero hindi mo na kailangang mag-alala para manalo, kaya kung gawin ang kahit ano. Pangalawang punto, alam mo na, isa akong mercenary. Kaya ano, hayaan nilang sabihin ang gusto nila. Sabihin mo lang na ang sikat na Miss Arlant ay nag-aaral ng mahika mula sa isang kawal. Pero Derek, seryoso ako. Nakatakda akong maging isang kilalang tao sa buong imperyo. Kung hindi ko man lang makuha ang unang pwesto sa social circle ng Elbest, nakakatawa na iyon. Kaya huwag mong gamitin ang mga maliit na dahilan na iyon para pagdudahan ng aking sinseridad. Mas nauunawaan ko ng mas mahusay kaysa kanino man kung ano ang mas mahalaga kaysa sa pride. Habang nagsasalita ang babae tungkol sa mga matapang na pangarap na ito, si Derek ay nanatiling kalmado na para bang nakikinig siya sa isang ulat ng komisyon. Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ibig kong sabihin, kailangan mong magbayad ng makatwirang bayad. Walang mga sundalong bayaran sa mundong ito na nagtatrabaho ng libre. Napatigil si Arlant na para bang pinindot ang pause button sa kanyang buhay. Nang mapagtanto niyang nagkamali siya, agad na mula ang kanyang mga pisngi. Ganoon pala ang ibig mong sabihin, syempre, kahit anong halaga ay ayos lang. By the way, medyo mainit ba ang kwarto? Alam na ni Derek, dahil taos-puso siyang naghahanap ng tagumpay, kailangan din niyang tumugon ng tapat gamit ang pinakamalupit at pinakamabisang paraan.